master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1141 hanggang 1150. Kabanata 1141, ang kayamanan ng kapangyarihan ilang taon na ang nakalilipas. Si Kyler Reed, na ngayon ay isang Elder Victor, ay nagkunwaring namatay. Pagkatapos, tahimik siyang pumasok sa North Sea. Nang una niyang makita ang Everton Davenport, ang pinakanakatanaw sa kanya ay hindi ang anyo o kilos ng dakilang bayaning ito. Sa halip, ito ay ang malaking luminous pearl sa korona na nasa ibabaw ng ulo ni Everton Davenport. Ang dagat hilaga sa baybayin. Sagana sa iba't ibang buhay dagat at mahahalagang hiyas. Ngunit dahil sa napakalaking perlas na iyon, si Kyler Reed, sa kabila ng kanyang malawak na karanasan, ay labis na nagulat. Sa perlas, mayroong isang hanay ng maliliit na karakter. Sinasabing ito ay nasa wikang The North Sea, na nangangahulugang, nangangailangan ng panahon. At, walang kamatayan sa paglipas ng mga panahon. Kalaunan, pinalitan niya ang Everton Davenport. Siyempre, ideya ito ni Baylor Davenport, gusto niyang palitan ang kanyang ama. Ang di umano'y si Baylor Davenport ang pinakamamahal na anak ni Everton Davenport ay isa lamang kasinungalingan. Gaano man kamahal ang isang anak na babae, sa huli, ang posisyon ng pinuno ay kailangang mapunta sa anak ni Everton Davenport, ang kapatid ni Baylor Davenport. Ayaw ni Baylor Davenport na maging pinuno ng North Sea. Gusto niyang maging isang empress. Kaya, siya ang nagpasimula ng digmaan laban sa 10,000 Mountain Alliance. Sa kasamaang palad, nabigo siya. Ngunit sa kabutihang palad, sina Everton Davenport at ang prinsipe ng The North Sea ang nagtiis ng mga kahihinatnan. Si Baylor Davenport ay tumakas na mula sa The North Sea at nakatakas sa ibang bansa. Marahil ay hindi kailanman napagtanto ni Everton Davenport hanggang sa kanyang kamatayan na ang taong orihinal na nag-imbite kay Kyler Reed ay sarili niyang anak. Hindi biro ang mga alitan sa Maharlika. Matapos niyang palitan ang Everton Davenport, isinuot ni Kyler Reed ang korona ng iyon ng maraming taon. Mas naging pamilyar siya sa treasure bead na nasa ibabaw. Sa sandaling ito, kahit na malabo at hindi malinaw ang larawan sa telepono. Sinabi ng kanyang intuition kay Kyler Reed na ang perlas na ito ang nawala matapos ang pagkatalo ng North Sea sa labanan. Tulungan mo akong alamin kung sino ang kasalukuyang may-ari nitong perlas, at kung nasaan sila ngayon. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa gwardya sa harap niya, bilasan mo, alamin mo ang lokasyon nila para sa akin. Naiintindihan ko. Tumanggo ang gwardya at agad na umalis. Ang perlas ay may pambihirang kahalagahan, hindi lamang ito kumakatawan sa kapangyarihan kundi sumisimbolo rin sa kabuuan ng hilagang dagat. Ang perlas na ito ay naipasa sa maraming henerasyon, na halos naging simbolo ng awtoridad ng imperyo sa North Sea. Ang kahalagahan nito ay katulad ng sa Imperial Jade Seal sa Central Plains. Sino mang namamahala sa North Sea nang wala ang perlas na ito ay hindi maituturing na lihay timo. Ito ang pinakamalaki at pinakamaliwanag na perlas sa North Sea. Walang kapintasan. Nakaukit din dito ang maliliit na titik na isinulat ng unang hari ng North Sea. Nasa ilalim na ngayon ng house arrest si Baylor Davenport ni Kyler Reed, ibig sabihin ay siya ang dapat pumalit sa kanya. Kung hindi, hindi siya papayagan ni Baylor Davenport. Sa katunayan, mula pa sa simula, iniisip na ni Kyler Reed ang pag-agaw ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay parang isang aphrodisiac, talagang nakakahumaling ito. Noong mga taong iyon na pumalit sa Everton Davenport, nasiyahan siya sa mga bagay na hindi niya kailanman nahawakan sa buong buhay niya. Ang kayamanan at karelagan ng North Sea, kumpara sa sarili niyang pangkat, ay napakalayo ng pagkakaiba. Dahil tinatamasa ang gayong kapangyarihang imperial, naramdaman ni Kyler Reed na patay na ang Night Fairy. Patay sa sarili niyang pagkauhaw sa kapangyarihan. Kaya naman, nang utusan niya ang hari ng hilagang bayan na lipulin ang sarili niyang pangkat, wala siyang ipinakitang awa.
Sa simula ay plano nilang durugan ang 10,000 Mountain Alliance at pagkatapos ay alisin si Baylor Davenport. Walang umasa na matatalo ang North Sea. Durog na durog. Maging ang Grandmaster ng 10,000 Mountain Alliance, na nangunguna sa Wolf Cavalry, ay sumugod ng libu-libong milya, winasak ang lumang rehimen, at sa loob ng 2 araw ay sinakop ang 77 lungsod ng the North Sea. Direktang nakaturo ang hanay militar sa Ivory Bay. Walang nagawa si Kyler Reid kundi palayain ang Everton Davenport, magbalat kayo bilang miyembro ng Wolf Cavalry, at mawala mula sa the North Sea. Pero hindi siya nakipagkasundo. Kaya, nang marinig ang tungkol sa mga intensyon ng North Sea na ibalik ang dating kalagayan ng bansa, agad niyang nilapitan si Baylor Davenport. Ang maging kanang kamay niya. Pero, ang pagpapalit sa kanya ay usapin lamang ng panahon. Pero, hindi niya inaasahan na matagal nang may pag-iingat sa kanya si Baylor Davenport. Kung ganoon, kailangan niyang unang sumugod. Prinsesa, nasuri na namin, ang tao ay nasa isang veterinaryo sa West City Road. Pagkalipas ng 5 minuto, bumalik ang gwardya dala ang impormasyon. Napakabuti. Ngayon, ano ang ginagawa ng taong iyon? Tumangala si Kyler Reid, at ibinunyag ang isang mukha na kapareho ng kay Baylor Davenport. Natutulog. Sumagot ng tapat ang gwardya. Hey, iniisip ang pagtulog kapag nalalapit na ang kamatayan. Umiling si Kyler Reid, bamulong sa sarili, ang inosente ay dapat magdusa para sa kanyang kayamanan. Sino ang mag-aakala, isang butil lang pala ang magdadala ng ganito kalaking kapahamakan sa iyo. Bantayan mo siyang mabuti, at ipaalam mo agad sa akin kung may anumang galaw. Marahang tinapik niya ang kanyang mga daliri sa mesa, malamig na nagsalita. Naiintindihan ko. Umatras patalikod ang gwardya, palabas ng silid. Kwintas ng kayamanan. Napatitig si Kyler Reid sa butil sa screen, habang tinitingnan niya ito ng mas malalim, lalo itong nagkakamukha. Pareho ito sa nasa korona. Tadhana ba talaga to? Talaga kayang ako, si Kyler Reid, ay nakatadhana ng maging isang emperador. May bakas ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang mukha. Ang butil na ito, alam ni Julius Reed ang tungkol dito at nakita rin niya ito. At si Julius Reed ay nasa lalawigan ng Five River. Ginugugol ang kanyang mga araw sa mga mararangyang kotse, nagtatapon ng pera sa mga lansangan. Kung napunta ito sa maling mga kamay noong una, naramdaman ni Kyler Reid ang pressure. Napakalaking presyon. Huminga siya ng malalim, nakaramdam ng pagkabalisa. Tungkol ito sa kapangyarihang imperial ng North Sea. Ngayon, siya ang may kontrol sa buong North Sea. Kapag naisakatuparan na niya ang kanyang plano na Poxane ang hari ng bayan sa Hilaga at ganap na kontrolin ang mabibigat na kabalyeriya, ang kanyang posisyon bilang hari ng dagat Hilaga ay ganap na magiging ligtas. Kung gayon, magiging lihay-timo ang butil na ito. Sa Central Plains, sinauna. Kung wala ang Imperial Jade Seal, maituturing na hindi lihay-timo ang isang tao, at walang magiging kabuluhan ang kanyang mga salita. Gayon din, kung gusto niyang mahigpit na hawakan ang trono ng imperyo ng North Sea, kailangan niyang kunin ang butil na ito. Kalimutan mo na yan. Sa wakas, tumayo si Kyler Reid, sumulyap sa orasan sa dingding. At naglakad palabas. Prinsesa, yumuko ang gwardya sa pinto bilang pagpupugay. Lalabas lang ako sandali, malamig na wika ni Kyler Reid at agad na naglaho mula sa pasukan ng manor. Gaya nga ng kasabihan, ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas. Wala pang 1 kilometro ang layo ng manor mula sa Wilson Building. Ang mga tao ng North Sea na nakasuot ng uniforme ng concierge ay kamukha ng mga galing sa isang pribadong mansyon. Pagkalabas ng manor, agad na binago ni Kyler Reid ang kanyang anyo. Sa kay Julius Reed, gusto niyang malaman kung mayroong anumang panlilinlang. Ang mga taong maingat, kahit kailan, ay laging mukhang maingat. Instinct yan. Isang likas na hilig para mabuhay. Hindi siya nagtagal sa daan. Gumugol si Kyler Reid ng halos 15 minuto at narating niya ang pintuan ng veterinaryo klinika. Sinuri niya ang paligid para masigurong walang tao, saka marahang kumatok sa pinto. Sino iyon? Isang tamad na boses ang nagmula sa loob ng bahay. Pagod ako ngayon, balik ka bukas. Pagkatapos sabihin iyon, nagkaroon ng katahimikan. Putok. Kumatok ulit si Kyler Reid. Sabi ko na nga ba hindi ako magpapagamot ng mga pasyente ngayon,
Huwag mo nang istorbohin ang pahinga ko, umalis ka na. Isa na namang galit na sigaw mula sa loob ng bahay. Mukhang galit, nabalitaan kong may hawak kang isang pambihirang perlas. Gusto ko sanang makita. Kung tama ang presyo, handa akong bilhin ito. Mahinahong wika ni Kyler Reid. Ang veterinaryo klinika ay matatagpuan sa isang liblib na lugar at walang tao sa paligid. Bilang isang grandmaster, agad niyang natutukoy ang panganib sa unang senyales pa lang. Pero ngayon, napakatahimik na ng paligid. Iilang mga naglalakad lang ang dumaan. Sino iyon? Bumukas ang pinto, at bahagyang natigilan si Jensen Cook, nang makita si Kyler Reid na nakabalat kayo bilang Julius Reid sa pinto. Nang makita ang eksenang ito, nanliit ang mga mata ni Kyler Reid. Kumusta ang mga bagay-bagay? Mayabang siyang nag-pose, may lumapit ba sa iyo na nagtatanong tungkol sa bagay na iyan? Kung ito ay tunay na isang patibong na inilagay ni Julius Reid, ang lalaking nasa harap niya ay tiyak na sisigat ng tapat. Bigla, sinampal ang mukha ni Kyler Reid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1142, pagsubaybay, wala talaga siyang bantay. Ang kabilang grupo ay hindi isang grandmaster at tila walang anumang espesyal na kasanayan. Isa lamang siyang ordinaryong veterinaryo. Ang biglaang sampal na iyon ay nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Ikaw, anong ibig mong sabihin sa kaw? Galit na sigaw ni Jensen Cook, sabi ko na nga ba, hindi ipinagbibili ang perlas na ito. Pumunta ka rito at inalok ako ng $300, akala mo ba tanga ako? Sinasabi ko sa iyo, ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng $10,000. Pagkatapos lamang masigawan si Kyler Reid ay saka lamang nakahinga ng maluwag. Lumabas na sinubukan ni Julius Reid na bilhin ang perlas ngunit masyadong mababa ang kanyang alok, kaya't pinalayas siya ng may-ari ng tindahan. At ang tinging ibinigay sa kanya ng lalaki ay parang bumalik na si Julius Reid, na natural lamang na wala siyang nakuhang pabor. Kung iisipin, ang perlas nga ay mahalaga, ang $300 ay tila isang mababang alok. Pero tila akma iyon sa karakter ng pinuno ng 10,000 Mountain Alliance. Sa kabila ng pamumuno niya sa mundo, kuripot pa rin siya. Kababayan, sandali lang, sabi ni Kyler Reid habang hinihimas ang kanyang mukha. Mabuti na lang at makapal ang balat niya, kaya hindi gaanong masakit. Nagkamali ako ngayon lang, at humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Tumikim siya at ngumiti habang nagsasalita, pagkatapos kong umalis, mas pinag-isipan ko iyon at napagtanto kong may mali. Ang perlas na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $5,000. Tila walang gaanong kakayahan si Jensen Cook. Kung alukan ng $10,000, maaaring maging sakam ang kabilang panig. Ngayon ay hindi na niya kayang pumatay ng kahit sino. Hindi kayang patahimikin ang kahit sino. Ito ang lalawigan ng Five River, sa sentro ng lungsod. Ang pinakamahusay na paraan ay bilhin muna ang perlas at ipakita rin kay Julius Reid kung sino ang amo. $5,000. Hindi nagbebenta. Umiling si Jensen Cook na parang drummer. Hindi bababa sa $10,000. $8,000. $10,000. $9,000. $10,000. Sige. $10,000 kung ganoon. Kalaunan, nagkunwaring sawi si Kyler Reid, binuksan ang kanyang telepono, at inilipat ang pera sa pamamagitan ng elektronikong pagbabayad. Narito, nang matanggap niya ang pera, hinugot ni Jensen Cook ang perlas mula sa kanyang sapatos. N-Omicron 0, S-Omicron. Ang lakas ng amoy. Hindi man lang nang ahas si Kyler Reid na kunin iyon. Tumingin siya sa paligid at sa wakas ay kumuha ng plastic bag, isinilid ang perlas sa loob, kinurot ang kanyang ilong, at tumalikod na para umalis. Balak sana niyang beripikahin ang katotohanan. Pero ngayon, mayaman ang aroma, at may taglay itong tiyak na. May hilig si Kyler Reid sa kalinisan. Kahit noong lumabas siya sa tabi ni Baylor Davenport bilang Elders Victor, naging mapili pa rin siya sa lipstick. Minsan, nabahiran ng kolorete ang isang bandana, na labis niyang ikinagalit. Lalo na ang isang bagay na napakabastos. Sa pag-iisip na isusuot ito sa kanyang ulo sa hinaharap, halos hiniling ni Kyler Reid na mapatay niya si Jensen Cook. Psikolohikal na anino.
Ang pag-iisip na patunayan ang perlas na sumagi sa kanyang isipan ay paulit-ulit na naglaho ng tuluyan ng hugatin ito ni Jensen Cook mula sa kanyang sapatos. Pagkaalis niya, lumitaw si Julius Reed sa silid ni Jensen Cook. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang krisantemo, na kalahati ay kinulayan ng itim. Ito ay isang lihim na hudyat. Pinapatunayan na siya ang tunay na Julius Reed. Napakahusay ng hakbang na ito. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang hinlalaki at casual na inihagis ang isang tableta. Antidote, mahusay ang ginawa mo, labis akong nasiyahan. Salamat, nilunok ni Jensen Cook ang tableta sa isang lunok lang, pero walang reaksyon. Ginoo, Reed, baka nagkamali ka. Ipinahayag niya ang kanyang pagdududa, mukhang hindi gumagana ang panlunas na ito. Tsokolate iyan, nakangiting sabi ni Julius Reed at umiling, hindi kita nilason. Formalidad lang iyon. Kung hindi mo itatanong, hindi ko sasabihin, may alam na tayong dalawa. Napakamot ng ulo si Jensen Cook, mukhang medyo nahihiya. Bumalik ka, kung gusto mong maghayganti sa akin, huwag kang mag-atubiling pumunta. Tumalikod si Julius Reed at umalis, walang pakialam na nagsalita, pero sa susunod, tiyak na aalisin ko ang mga gulo sa hinaharap. Pagkasabi niyan, nawala siya sa mga lansangan. Nang lumitaw siyang muli, nasa isang kanto na siya na wala pang 100 metro ang layo mula sa mansyon. Sa kamay niya, hawak niya ang isang display screen. Sa display, isang pulang tuldok ang patuloy na kumikislap. Peke ang perlas na iyon. Isang mamahaling pekeng produkto na inorder ng pasadyang mula sa And Evening. Parang halos totoo, pero sa loob, may isang tracker kasama ang isang microbomb. Matapos itong ilagay ni Jensen Cook sa sapatos, hindi na ito hinubad ni Kyler Reed. Sa katunayan, kung hinawakan lang niya ito para timbangin, tiyak na mapapansin niya na may mali. Diyos ko, sakto lang sa ilalim ng ilong ko. Inimpake ni Julius Reed ang kanyang mga kagamitan at naglakad patungo sa mansyon. Lalo siyang nagalit habang naglalakad. Ang totoo, itinayo ng kalaban ang kanilang tagwan sa ilalim mismo ng gusali ng Wilson Group. At hindi pa ito natuklasan. Samantala, sa loob ng mansyon, nililinis ni Kyler Reed ang mga kwintas. Huminga siya ng malalim, nagsuot ng maskara, pagkatapos ay nagsuot ng guwantes. Naglakad siya papunta sa lababo at kumuha ng disinfectant. Pero sa sandaling mahawakan ni Kyler Reed ang butil. Pakiramdam niya ay may mali. Hindi magiging ganito ang isang tunay na luminous pearl. Hindi maganda ang tekstura. Pero pagkatapos, napansin niya na biglang umilo ang anti-eavesdropping at tracking alarm sa kwarto. Isa itong bitag. Natigilan muna si Kyler Reed, pagkatapos ay mabilis na itinapon ang butil. Putok. Isang malakas na pagsabog. Itinumba siya sa lupa dahil sa pagsabog. Kung hindi naging mabilis ang reflexes niya, baka malubhang nasugatan na siya. Tumigil ka. Kasabay nito, isang sigaw ang narinig mula sa labas. Nako hindi. Diretso na sinilip ni Kyler Reed ang bintana at nakatakas. Pag-alis niya, marahas na sinipa ni Julius Reed ang pinto. Sa tingin mo ba ay ganoon kadali kang makakatakas? Nako, Tumalon si Julius Reed sa ere, sumunod malapit sa likuran. Si Kyler Reed ay isang eksperto sa Grandmaster, napakagaling sa pagbabalat kayo. At ang kanyang mga galaw ay hindi mahuhulaan, lalo na't mahusay sa pag-iwas sa pagsubaybay. Paglabas pa lang niya, isang panandaliang anino na lamang ang nakita ni Julius Reed. Magulat, kinuha niya ang walkie-talkie niya at nagsalita. Sa kasalukuyan, 50 metro ang nauuna sa iyo. Isang helikopter ang lumitaw sa itaas, hindi napapansin hanggang ngayon. Nang matanggap ang mensaheng ito, tumalon si Julius Reed sa pader at nakita si Kyler Reed sa isang puno. Baylor Davenport, ayos ka pa ba? Sa pagtingin kay Kyler Reed, na nag-itsura kay Baylor Davenport, hindi alam ni Julius Reed na ito pala ang elder ng North Sea. Guro, hindi ko inaasahan na mahahanap mo ako. Nang marinig ni Kyler Reed ang pangalang Baylor Davenport, ay casual na sumagot, dahil ganoon nga, hindi ako tatakbo. Pero, huwag kang lalapit pa. Bigyan mo ako ng dahilan. Nakatayo lang si Julius Reed, nakangiti habang nagsasalita. 30 metro ang layo niya at ng kalaban niya. Walang makakatalon sa 30 metrong puwang. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang balak gawin ng North Sea,
O alam mo ba kung sino ang mga elder ng North Sea? Kalmadong tanong ni Kyler Reid. Sabihin mo sa akin. Tumigil si Julius Reed sa paglalakad, tunay na gustong makarinig pa. Ang elder ng North Sea ay ang dating Night Fairy, si Kyler Reid. Sabi ni Kyler Reid, habang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Julius Reed. Alam ko yan. Itinaas ni Julius Reed ang daliri niya sa kanya, kung yun lang, baka kailanganin kong kumuha ng ilang mahahalagang impormasyon ng personal. Alam mo ba? Nagulat si Kyler Reid. Paano nalaman ito ni Julius Reed, gayong si Gabriel Abernathy ay pinatay mismo ng kanyang mga kamay? Limitado lang ang oras ko. Humakbang pasulong si Julius Reed. Kumusta si Ian Jordan? Huminga ng malalim si Kyler Reid at humajijek. Paano kung sabihin kong hindi patay si Ian Jordan, maniniwala ka ba? Imposible. Matatag na nagsalita si Julius Reed, ako mismo ang naghatid ng bangkay ni Ian Jordan. Sensitibo sa kanya ang anumang paksa tungkol kay Ian Jordan. Nakalimutan mo, dahil sangkot ang Night Fairy sa pangyayari noong taong iyon sa North Sea, madali niyang magagawa ang isang Ian Jordan bilang pang-akit. Pagkatapos sabihin ito ni Kyler Reid, itinuro niya ang likuran ni Julius Reed, pasensya na, dumating na ang iyong kalaban. Kasabay nito, tumalon siya sa pader at agad na nawala. Mabilis na lumingon si Julius Reed. Isang longsword ang lumipad sa ere. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1143, mga mahiwagang tala isang espada mula sa silangan. Umiwas si Julius Reed sa gilid, ang mahabang espada ay tumatama sa kanyang katawan at tumatama sa lupa. Umukit ito ng kanal sa aspaltadong kalsada. Mga kalahating metro ang lalim. Lumilipad ang alikabok kahit saan. Ganoon ang lakas. Rogan harsh. Nang makita ang taong tumambang sa kanya, medyo nakaramdam ng inis si Julius Reed. Sa wakas ay naakit niya palabas ang prinsesa ng North Sea, at ang pagbihag kay Baylor Davenport ay tiyak na magpapahina ng malaki sa North Sea. Kung wala ang kanilang pinuno, tiyak na magkakaroon ng panloob na alitan sa loob ng North Sea. Hindi sila magiging banta sa loob ng ilang panahon. Sa mga panahong iyon, maaari na lamang siyang mag-focus sa pakikitungo sa Thunder Peak Hall. Pero ngayon, dahil hindi inaasahang lumitaw si Rogan Harsh, lumipad palayo ang kanyang lutong pato. Galit na galit si Julius Reed. Naikuyom niya ang kanyang kamao, determinadong harapin ang matandang lalaking ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nako, balita ko na sa iyo ang Divine Dragon Tripod. Hindi alam ni Rogan Harsh na si Julius Reed ay isang Mad Dragon. Sa katunayan, bukod kay Night Fairy at sa mga tao mula sa Thunder Peak Hall, halos walang nakakaalam nito. Para sa mga tagalabas, ang mga ito ay dalawang demonyo. Ang isa ay namuno sa mundo ng pakikipaglaban, at ang isa naman ay namuno sa mga angkan sa buong kaharian. Habang nakatingin sa gwapong binata sa harap niya, si Rogan Harsh, na may hawak na mahabang espada, ay medyo nagulat na nagsabi, napakabata mo pa, pero kaya mo nang iwasan ang espada ko, kahanga-hanga talaga. Matapos humiwalay sa Thunder Peak Hall, nagsimulang mag-imbestiga si Rogan Harsh ng mag-isa. Bilang isang kilalang Grandmaster, kahit nagkunwari siyang patay, mayroon siyang hindi mabilang na mga disipulo na palihim na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Matapos maghanap sa pamamagitan ng katalinuhan, gulat na nabalitaan ni Rogan Harsh na ang binatang ito na nasa harap niya ay minsan nang nakatagpo ng Divine Dragon Tripod. Kaya, palihim niya itong sinundan, naghihintay ng pagkakataong maglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Ilang taon na ang nakalilipas, nang dumaan sa kanyang mga kamay ang Divine Dragon Tripod para lamang maaga ng iba, si Rogan Harsh ay nahuhumaling na sa pagbawi nito. Muntik na niyang maintindihan ang sekreto ng Divine Dragon Tripod, ngunit sa huling sandali, napilitan siyang tumalon mula sa bangin. Sabihin mo sa akin, nasaan ang Divine Dragon Tripod? Ang matagal na niyang pinipigilang pagnanasa ay tuluyang nagpakalimot sa kanyang orihinal na layunin sa paglalakbay na ito. Habang mainit pa rin ang katawan ni Jerry Anderson, ang iniisip ni Rogan Harsh ay nasa Divine Dragon Tripod na. Naaalala kita, sabi ni Julius Reed habang nakatingin kay Rogan Harsh sa harap niya at sumuntok. Bam! Tunog. Hinarang ni Rogan Harsh gamit ang kanyang mahabang espada ng paalang, at umatras ng ilang hakbang. Sakto lang, may itatanong ako sa'yo.
Hindi na naghintay ng tugon, marahas na hinugot ni Julius Reed ang kanyang Dazhao Lanyai sword mula sa likuran. Kumalabog. Isang espada ang sumabog, nakaiwas si Rogan Harsh sa takot. Hindi niya inaasahan na ganito pala kahusay ang binata sa harap niya. Ang mga sugat na natamo niya habang nakikipaglaban kay Wendy Johnson ay napunit din dahil sa pagkabigla. Dalawang tama lang ng espada, at tumalikod na si Rogan Harsh para tumakas. Malakas ang kanyang lakas, at kung sakaling dumating ito sa isang tunay na laban, hindi naman siya matatalo ng labis. Ngunit dahil nasugatan sa nakaraang laban kay Wendy Johnson, at ang huling dalawang espadang iyon ay napakalakas. Si Rogan Harsh, na ngayon ay parang isang takot na ibon, ay sa wakas ay naisip ang umatras. Iniisip mo bang umalis? Bam! Tunog. Lumipad ang mahabang espada ni Julius Reed mula sa kanyang kamay, lumapag mismo sa harap ni Rogan Harsh. Siya mismo ay tumalon sa ere, sabay hampas gamit ang isang palad. Sumisirit, sinuntok siya ni Rogan Harsh para salubungin ngunit napaatras siya ng ilang hakbang. Sra! Ang susunod na sandali, binunot ni Julius Reed ang kanyang mahabang espada, idiniin ito sa kanyang leeg. Sumuko, o mamatay. Kumalabog. Nahulog sa lupa ang mahabang espada ni Rogan Harsh. Ako, inaamin ko ang pagkatalo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bamantong hininga ng malalim. Alam mo ba, kanina lang, muntik na kitang pugutan ng ulo. Malamig na sabi ni Julius Reed, ang hirap hanapin si Baylor Davenport, at dahil sa'yo, nakatakas siya. Kung hindi ko mababawi ang mga nawala ko sa iyo, tiyak na papatayin kita. Bigla, gayunpaman. Sinipa at binasag niya ang mga binti ni Rogan Harsh, pagkatapos ay kinaladkad niya ito na parang patay na aso patungo sa Wilson Building. Nagbabadya ng balak na pumatay ang buong katawan niya. At ang singsing ng hari ng dragon ay nagsimula ring maglabas ng pulang liwanag. Ayon sa kanyang mga alaala at sa mga nakasulat sa mga sinaunang aklat. Tunay ngang may contact si Rogan Harsh sa Divine Dragon Tripod at mula sa ibang tao niya naaga ang Divine Dragon Tripod. Kailangan siya ni Julius Reed upang gisingin ang sarili niyang mga alaala. On Omicron, o sa halip, para subukang basagin ang selyo sa utak niya. Sa buong biyahe, walang naging hadlang. Kahit bali ang mga binti ni Rogan Harsh at puno ng puot ang kanyang mga mata, hindi niya sinubukang lumaban. Matapos magpalitan ng dalawang suntok, alam niyang hindi niya kayang tapatan ang binata sa harap niya. Lalo na't malala ang mga pinsala niya. Pero kailangan niya ang Divine Dragon Tripod. Nang makitang parehong nagsusumikap na makuha ang Divine Dragon Tripod at ang mga taga North Sea, nag-iisa si Rogan Harsh. Kinailangan niyang harapin ang panganib. Sa loob ng isang silid sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Wilson Group. Nakatayo si Julius Reed sa bintana, habang nakakuyom ang mga kamay sa likuran niya. Mula rito, matatanaw ang kabuuan ng Five River Province. Magsalita ka, kahit man lang bigyan mo ako ng isang dahilan para hindi ka patayin. Tahimik ang silid, tila nag-aalangan, o sa halip, nag-isip si Rogan Harsh. Kung hindi ka pa rin nagsasalita sa loob ng 3 minuto, lumingon si Julius Reed at itinuro siya, pangako ko sa iyo, tiyak na mahuhulog ka mula sa bubungan. Mula sa 12-dosenang palapag pataas, ang katawan mo ay madudurog ng pira-piraso. Pagkatapos niyang magsalita, binuksan niya ang bintana. Humagulgol ang hangin. Marahil dahil bukas ang pinto, pagpasok niya ay maaraw at maangin sa labas. Pero habang nakatayo sa mataas na gusaling ito, malakas ang hangin. 1 minuto. Itinaas ni Julius Reed ang isang daliri. Ano ang gusto mong malaman? Bamantong hininga si Rogan Harsh, tila sumuko na. Kung hindi siya nilinlang habang papunta sa Gonzales City at sa di maipaliwanag na paraan ay nauwi sa pakikipaglaban sa eksperto ng The North Sea na si Wendy Johnson. Hindi sana siya nasaktan ngayon. Kahit natuluyan siyang natalo ngayon, kung si Rogan Harsh lang ang may buong lakas, hindi sana magiging problema ang pagtakas. Total, isa rin siyang kilalang tao sa listahan ng mga Grandmaster. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Hinayla ni Julius Reed ang isang upuan at umupo sa harap ni Rogan Harsh, ang sasabihin mo ay maaaring magligtas ng buhay mo. Sige, aaminin ko na, itinaas ni Rogan Harsh ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Julius Reed, pero bago yan,
Maaari ko bang malaman kung sino ka? Kilalang kilala naman talaga si Rogan Harsh, hindi ako pwedeng mamatay nang hindi nalalaman kung kaninong mga kamay ako namatay. Ang banal na Panginoon ng 10,000 alyansa sa bundok, Julius Reed, walang pakialam na sabi ni Julius Reed, akin ang banal na dragon tripod. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Rogan Harsh. Alam ng lahat ang 10,000 Mountain Alliance. Huwag kang magulat, nawalan na ako ng alaala. Lahat ng sinasabi mo sa akin, hindi ko alam kung totoo o hindi. Tinitigan ni Julius Reed ang mga mata ni Rogan Harsh, kaya, mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. Ito, pabago-bago ang mukha ni Rogan Harsh sa pagitan ng liwanag at dilim, ang kanyang mga mata ay patuloy na nagbabago. Sige, may dala akong notebook, tila nakapagdesisyon na siya at nagsalita, kapag nabasa mo na, maiintindihan mo rin. Hinalugog siya ni Julius Reed at dinagtagal ay inilabas niya ang isang maliit na kwaderno na nakabalot ng katad. Sa simula, ang Divine Dragon Tripod ay unang lumitaw sa mga kamay ng isang eksperto sa martial arts. Pagkatapos niyang maglathala ng litrato sa pahayagan tungkol sa martial arts, nagmadali ako araw-gabi para patayin siya at sakupin ang kayamanan. Dagdag ni Rogan Harsh mula sa gilid. Ang alam ko lang ay galing sa kwadernong ito. Ngayon, pwede mo na akong patayin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, na parang tinatanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi nagmadaling kumilos si Julius Reed, sa halip, tiningnan niya ang laman ng kwaderno. Sa kwaderno, ang unang pahina, ang unang pangungusap. Nakuha ng Swimming City Ghost Market ang item na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1144, Peking Lungsod ng Langgoyan. Napapaligiran ng dagat sa tatlong panig, at mga bundok sa kabilang panig. Ang natatanging lokasyon nito sa heograpiya ang naging dahilan upang maging isang kanlungan ang Swimming City mula pa noong sinaunang panahon. Noong mga unang taon, ito ay dating lugar ng pagtitipon ng mga pirata. Nagpalitan ng iba't ibang puwersa ng hukbong dagat sa pagtatangkang supulan ito, ngunit walang sino man ang nakayanan ang Swimming City. Kalaunan, ang matigas na mani na ito ay tuluyan ng tinalikuran. Sa likod ng Swimming City ay naroon ang isang malaking bundok. Sa loob ng 300 milyang radius, ang Swimming City lamang ang lungsod. Sa paglipas ng panahon, ito ang naging paboritong lugar ng pagtitipon para sa mga makapangyarihang martial artist. Ang Swimming City ang may pinakamalaking intelligence network, ang pinakamaraming shadow warriors, at ang pinakanatatanging ghost market. Ang tinaguriang ghost market ay isa lamang maliit na eskinita sa kanlurang bahagi ng Swimming City. Walang tao at tahimik sa maghapon. Pero sa gabi, puno ito ng mga aktibidad. Ang mga tao mula sa mundo ng martial arts ay madalas nasangkot sa mga malabong transaksyon at nangangailangan ng ligtas na lugar para hawakan ang kanilang mga samsam. Ang ghost market ang naging plataporma para sa pagtatapon ng mga naturang produkto. Puno ito ng hindi mabilang na bihira at kakaibang kayamanan, maraming kayamanan, kahit na ang mga nakalista bilang nawala sa telebisyon, ay lumitaw dito. Minsan, isang amo ang personal na bumisita sa ghost market, gumastos ng malaki, at nagdala ng isang pambansang kayamanan. Kahit na makapangyarihan at maimpluwensya siya, kailangan pa rin niyang sundin ang mga patakaran dito. Sa ghost market, hindi nagtatanong ang mga mamimili tungkol sa nagtitinda, at hindi rin nagtatanong ang mga nagtitinda tungkol sa mga mamimili. May pera sa kamay, may kapalit na mga produkto. Kapag natanggap na ang mga item, hindi na tinatanggap ang pagbabalik o pagpapalit. Ang mga hindi sumunod sa mga patakaran ay nauwi sa paglutang ng kanilang mga katawan malapit sa daungan sa labas ng Swimming City. Bumisita rin si Julius Reed sa Swimming City noong mga taon niya sa Seven Clouds Academy. Naalala niya ang natatanging lungsod na ito. Pero ang Divine Dragon Tripod, ito ba ay isang bagay na nakuha ng isang tao mula sa martial world mula sa Swimming City? Sa ibaba, ang petsa ay mababasa na ika-27 ng Pebrero taong 2008. 12 taon na ang nakalilipas. Ang tiyempo ay pagkatapos mawala ni Isabella Worm ang Divine Dragon Tripod. Di nagtagal pagkatapos noon, itinatag ni Julius Reed, sa ilalim ng alias na Mad Dragon, ang Seven Clouds Academy at sa di umano'y nagsimulang hanapin ang nawawalang Divine Dragon Tripod. Swimming City, naranasan ko na yan,
Walang magawang sabi ni Rogan harsh. Pagkatapos kong makuha ang diary, sinubukan kong hanapin ang nagtitinda. Nahanap mo na ba siya? Gusto rin ni Julius Reed na mahanap ang nagbibentang ito at matuklasan ang katotohanan. Nang mawala ni Isabella Worm ang Divine Dragon Tripod, ito ay ganap na hindi sinasadya. Noong panahong iyon, wala si Julius Reed sa DeMarco Mount, at nang bumalik siya, nabanggit lamang ni Isabella Worm ang paglabas niya para makipaglaro sa kanyang tatlong katulong at ang pagnanais niyang gamitin ang Divine Dragon Tripod para magdala ng ilang ice spring. Sa kasamaang palad, pabaya nilang inihulog ang tripod sa isang malalim na ilog sa paanan ng bundok DeMarco. Napakalamig ng ilog, at hindi talaga maaaring makapasok dito ang mga ordinaryong tao. Pagbalik ni Julius Reed, agad siyang nag-organisa ng isang pangkat upang maghukay ng ilog at sinundan pa ito sa pampang. Sa wakas, natuklasan nila ang mga bakas ng paa sa mababaw na tubig. May kumuha ng Divine Dragon Tripod. Kung ang tripod ay lumitaw sa Swimming City, ang pagsunod sa landas ay tiyak na haantong sa katotohanan. Kapag nabunyag na ang katotohanan, malamang ay makakabawi na ang kanyang alaala. Kung gayon, tiyak na mabubunyag ang katotohanan ng labanan sa Snow Mountain. Pagdating ko roon, patay na ang tao, mapait na sabi ni Rogan harsh habang nakasandal sa pader. No, Omicron. Nakabitin ang bangkay sa isang mataas na plataporma sa sentro ng Swimming City. Alam mo, sa Swimming City, ang mga pinatay sa ganitong paraan ay nangangahulugan lamang ng isang posibilidad. Pagnanakaw, walang ekspresyong sabi ni Julius Reed. Tama, ang Divine Dragon Tripod ay ninakaw ng nagbentang iyon mula sa ibang tao. At ang taong kayang gumamit ng ganoong kapangyarihan sa Swimming City ay tiyak na may marangal na katayuan. Naalala ni Rogan harsh ang mga nangyari. Pero may sarili namang mga patakaran ang Swimming City, at mas lalong hindi malalabag ang mga prinsipyo ng ghost market. Kapag naibenta na ang isang bagay, hindi na maaaring managot ang orihinal na may-ari kan inuman. Sa madaling salita, maaari na lamang nilang tanggapin ang pagkatalo. Kung gayon, ano nga ba ang eksaktong natuklasan mo? Mahinang tanong ni Julius Reed, habang nakatingin sa kwaderno na hawak niya. Patay na ang sino mang may kaugnayan sa Divine Dragon Tripod. Matagal ko na itong hinahanap at wala akong nakitang nakaligtas. Kahit isama pa ako, patay na kuno, buntong hininga ni Rogan harsh. Noon, napilitan ako ng Seven Clouds Academy na tumalon mula sa bundok at magpanggap na patay na ako. Nasa iyo pa ba ang Divine Dragon Tripod noong panahong iyon? Casual na binubuklat ni Julius Reed ang kanyang mga tala, at nagtatanong. Hindi naman. Bago pa man dumating ang Seven Clouds Academy, ninakaw na ang Divine Dragon Tripod. Pagkatapos magsalita ni Rogan harsh, nagulat si Julius Reed, sino ang nagnakaw nito? Ang alaalang ito ay palaging pira-piraso para sa kanya. Gayunpaman, nang makita ang layunin ng operasyon na may kodigo na nakasulat sa sinaunang aklat, na siyang magdadala ng Divine Dragon Tripod sa Gonzales City. Akala niya ay naaga kay Rogan harsh ang Divine Dragon Tripod. Ngunit ngayon, ikinagulat ni Julius Reed ang sagot ni Rogan harsh. Nagtanong-tanong ako mamaya, makahulugang sabi ni Rogan harsh, ang babaeng iyon, na nagngangalang Grace River, ay ang Panginoon ng 10,000 Mountain Alliance, at personal maid mo rin. Nang araw na iyon, nagkataong wala ako. Pagbalik ko, lahat sila ay pinatay. Kung hindi ako nag-iwan ng sikretong daanan, malamang napatay din ako. Sigurado ka ba? Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, tila iniisip kung nagsisinungaling ba si Rogan harsh. Hindi ko kailangang magsinungaling. Kung hindi dahil sa pagbagsak ng Seven Clouds Academy at sa kaguluhan sa loob ng 10,000 Mountain Alliance, paano ako makakalabas? Bilang resulta, sayang, kinuha ng iyong katulong ang Divine Dragon Tripod, hindi ba't ibinalik niya ito sa iyo? Bilang miyembro ng angkan, natural lamang na alam ni Rogan harsh na ang bagay na ito ay kayamanan ng Panginoon ng 10,000 Mountain Alliance. Ngunit sa mahigpit na pagsasalita, ang Panginoon ay nawala ng maraming taon. At ang Mad Dragon sa mundo ng digmaan ay tila naging tunay na may-ari ng Divine Dragon Tripod. Hindi, tapat na sagot ni Julius Reed, ako si Mad Dragon, at ang Panginoon din ng 10,000 Mountain Alliance.
Ang pagtatatag ng Seven Clouds Academy ay para mismo sa paghahanap ng nawawalang Divine Dragon Tripod. Ano? Nagulat si Rogan Harsh. Noong umagang iyon nang kumilos kayo ni Brazen Beaumont, alam ko na ang tungkol doon. Tiningnan ni Julius Reed ang mga tala sa Divine Dragon Tripod, bahagyang nakakunot ang noo niya. Hindi inaasahan, may nakapag-decode ng ilan sa mga teksto sa Divine Dragon Tripod. Isinara niya ang kanyang notebook at tumayo sa tabi ng bintana. Mamamatay na ba ako? Malakas na tanong ni Rogan Harsh. Oo, tumanggaw si Julius Reed. Pakibilisan mo naman. Tanong ni Rogan Harsh, may bahid ng pagpapakumbaba ang tono niya. May iba ka pa bang hindi nasabi? Lumingon si Julius Reed at tiningnan siya. Hindi, umiling si Rogan Harsh. Bago ka mamatay, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang huling sikreto. Lumapit si Julius Reed at bumulong sa tainga ni Rogan Harsh, sinadya ni Isabella Worm na mawala ang Divine Dragon Tripod. Sa kasamaang palad, ang taong inatasan sa trabaho ay Taksil, gustong angkinan ang Divine Dragon Tripod para sa kanilang sarili. Marahil ay tadhana na ang nagnakaw ng Divine Dragon Tripod sa taong iyon sa Swimming City, at nagkataon, na ibenta ito sa isang malakas na martial artist na nag-aaral ng mga sinaunang teksto. Kalaunan, pinatay mo siya at kinuha mo ang mga talang ito. Ano? Bakit mo naman gagawin yun? Labis na nagulat si Rogan Harsh. Marami na siyang nahulang mga senaryo pero hindi niya inaasahan na ganito pala ang mangyayari. Nasa Swimming City pa rin ang gumawa ng trabaho para sa akin. Ang taong namatay ay isang scapegoat. Pinunit ni Julius Reed ang kwaderno, kumuha ng lighter, at dahan-daang sinindihan ito. Kung tungkol sa kung bakit ko ginawa ito, hindi mo na kailangang malaman. Matapos masunog ang mga piraso ng papel, lumapit si Julius Reed at pinilipat ang leeg ni Rogan Harsh. Hindi siya malupit na tao, pero hindi rin naman siya malambot ang puso. Kung tungkol naman sa kung paano ko naalala ang lahat ng ito, dapat talaga akong magpasalamat sa iyo. Sabi ni Julius Reed, saka tumalikod at umalis. Ang huling linya sa kwaderno. Ang tripod na ito, na nilikha noong mga huling taon ng dinastiyang Silangang Daxtan. Malinaw na naalala ni Julius Reed, ang Divine Dragon Tripod ay pinanday libu-libong taon na ang nakalilipas. Kaya, peke ang tripod na ito. At sa mundo, ang tanging taong may kakayahang gumawa ng Divine Dragon Tripod ay ang kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1145, kapag wala na ang mga ibon, itinabi na ang pana Taksil. Posibleng nasa Swimming City pa rin. Nang matapos basahin ni Julius Reed ang mga tala at napagtanto na ang Divine Dragon Tripod na nawala niya ilang taon na ang nakalilipas ay isang pekeng dokumento. Isang agos ng mga alaala ang unti-unting lumitaw sa kanyang isipan. Malabo niyang naalala, na inutusan niya si Isabella Worm na sadyang iwala ang Divine Dragon Tripod sa likod ng tatlong iba pang katulong. At sa ibaba ng agos, may isang taong naroon upang tumanggap nito. Para palihim na kunin ang pekeng Divine Dragon Tripod, gaya ng plano. Hindi malinaw na matandaan ni Julius Reed kung saan eksakto ito ipapadala. Siya ay isang lalaking may matibay na layunin, siya mismo ang nagplano nito, kaya tiyak na napakahalaga nito. At walang duda, niloko siya ng taong iyon. Gustong angkinan ang Divine Dragon Tripod para sa kanilang sarili. Sa maikli at malabong mga alaalang iyon, naalala ni Julius Reed na kahit si Isabella Worm ay hindi alam na peke ang tripod. Ang tanging nakakaalam ng katotohanan ay ang kanyang sarili. Ibig sabihin, niloko niya ang lahat, kasama na ang sarili niya na nawalan ng alaala. Iniuugnay ito sa mga salita ni Baylor Davenport, nakaramdam siya ng kaunting pagdududa sa kanyang puso. Maaari kayang ang misteryosong taong nakatakdang kumuha ng Divine Dragon Tripod ay si Ian Jordan nga ba? Maaari kayang pinagtaksilan siya ni Ian Jordan. Kailangang maghintay ang lahat hanggang sa kanyang pagbabalik sa DeMarco Mount, kung saan ang tanging paraan para malaman ang katotohanan ay ang buksan ang libingan ni Ian Jordan. Sa lalawigan ng Five River, mga 70 kilometro ang layo mula sa distrito ng lungsod, sa loob ng isang kagubatan sa bundok. Si Kyler Reed, na nagbalat kayo bilang Baylor Davenport, ay nagmaneho ng isang off-road na sasakyan diretso sa sentro ng bansa. Habang dumadaan sa masukal na kakahuyan, unti-unting naging bihira ang huni ng mga ibon.
Habang papalapit siya sa sentro ng lugar, lalong kumakapal ang mga nakapalibot na puno, ang ilan ay natatakpan pa ang sikat ng araw sa itaas. Binabagalan ang takbo ng sasakyan habang papasok sa core area, tiningnan ni Kyler Reed ang display screen na hawak niya. Pagkatapos magmaneho ng mga 300 metro pa, hininto niya ang sasakyan at lumabas. Prinsesa, ilang kabalyeriya ng Northern Sea ang lumabas mula sa kablihan ng Baron Grey, at magalang na kinausap siya. Ma'am, nasaan ang Town North King? Si Kyler Reed, na ngayon ay nagbabalat kayo na bilang si Baylor Davenport, ay ganap na gamaya sa prinsesa ng Northern Sea. Prinsesa, pakiusap. Isang kabalyeriya ng hilagang dagat ang nag-abot ng kanyang kamay, na may paggalang na nagsasabing, naghihintay sa iyo ang hari ng hilagang bayan sa loob. Alam ba niya na darating ako? Bahagyang nakasimangot si Kyler Reed, hindi nagmadaling magpatuloy. Kung hindi dahil kay Julius Reed na natuklasan ang kanyang bakas, hindi niya sana hinanap ng ganito kabilas si Town North King. Mabuti na lang at tinulungan siya ng handgal na si Rogan Harsh. At ngayon, kailangan niyang kontrolin ang Northern Sea Cavalry upang matiyak ang sarili niyang kaligtasan. Sa loob ng 30 kilometro, teritoryo nating lahat iyan na binabantayan. Pagkapasok pa lang ng prinsesa, agad na ipinaalam ito sa hari ng bayan, paliwanag ng mga kabalyeriya. Tumanggaw si Kyler Reed at huminga ng malalim. Sa sandaling ito, tinatapakan niya ang manipis na yelo. Ngunit pinapaboran ng kapalaran ang matatapang. Kung kaya lang niyang patayin ang Town North King at pamunuan ang Northern Sea Cavalry, kung gayon, sa pamamagitan ng mukha ni Baylor Davenport, maaari siyang maging bagong hari ng Northern Sea. Bukod pa rito, ang iba pang mga paksayon ng Northern Sea ay nagsama-sama na sa ilalim ng panawagan ni Baylor Davenport, nagtitipon ng malalakas na puwersang handang tumulong sa pamilyang Davenport anumang oras. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Kyler Reed at mabilis na humakbang patungo sa mas malalalim na bahagi ng Baron Grey. Ang Town North King ay napakalakas, kinailangan siyang mapatay sa isang suntok lang. Pagkatapos, ihaharap niya ang inihandang sagradong utos ng dagat hilaga, na nagpapahayag ng 7 mabibigat na kasalanan ng hari ng bayan sa hilaga. Maya-maya lang, narating ng grupo ang isang liblib na lugar sa Baron Grey. Doon, nakatayo ang isang maliit na pavilion. Nakaupo si Town North King sa loob, umiinom ng tsaa. Prinsesa, nang makita si Baylor Davenport, tumayo siya ng may paggalang at bahagyang yumuko. Sa loob ng panloob na hirarkiya ng Northern Sea, si Town North King ang tanging elder na hindi kailangang yumuko. Hindi ito dahil sa taglay niya ang malaking kapangyarihang militar, kundi dahil sa katapatan ng kanyang pamilya sa pamilyang Davenport sa loob ng maraming henerasyon. Haring bayan ng Hilaga, maupo po kayo, bahagyang tango ni Kyler Reed, habang naupo sa tapat niya. Kumuha siya ng isang tasa ng tsaa, nagsalin ng isang puno sa tasa, at humigop ng marahan. Masarap talaga ang Town North King. Hindi naman masama ang tsaang ito. Inilapag ni Kyler Reed ang tasa ng tsaa sa mesa at bahagyang natawa, kahit ako, ang prinsesa, ay hindi pa nakatikim ng ganito kasarap na tsaa. Ganoon ba? May maibibigay talaga akong regalo sa prinsesa, sumenya si Town North King, at agad na dinala ng isang gwardya ang isang lata ng tsaa. Salamat! Kinuha ni Kyler Reed ang tikadi ng sandaling umiinom ng tsaa ang Town North King. Haring bayan ng Hilaga, sino yang taong nasa likuran mo? Malumanay na tanong ni Kyler Reed. May tao ba sa likod ko? Pagkalingon pa lang ng Town North King, isang punyal na kumikislap na may malamig na liwanag ang biglang lumitaw sa palad ni Kyler Reed. Sumisirit, ang punyal ay direktang tumama sa leeg ng hari ng hilagang bayan. Kung tatamaan ito, mamamatay ito. Oy, Sus Mariosep! Ang hari ng hilagang bayan, na tila may mga mata sa likod ng kanyang ulo, ay marahas na binaligtad ang mesa sa harap niya. Pumutok, tumagos ang punyal sa mesa na bato, at nabasag ito. Ngunit sa sumunod na sandali, ang kanang kamay ng hari ng hilagang bayan ay malakas na bumulusok sa lupa. Agad na naglabas ng bakas ng alikabok. Bigla ring lumitaw ang isang sibat sa kanyang kamay. Mga Elder Victor, ang tagal nating hindi nagkita. Pagkasabi pa lang niya ay biglang sumibat ang sibat ng hari ng bayan sa hilaga. Kumalabog.
Desperadong hinarang ni Kylo Reed gamit ang kanyang punyal at napaatras siya ng ilang hakbang ng puwersa. Alam mo bang ako yun? Matapos makabawi sa kanyang balanse, bakas sa mukha ni Kylo Reed ang gulat. Malakas ang nakatagong kahon ng armas na ito, kahit na nahaharangan, ang matinding impact ay nag-iwan pa rin ng pananakit sa buong katawan niya. Matagal ko nang alam na ikaw yan. Malamig na sinabi ng hari ng Hilagang Bayan, hawak ang kanyang sibat, ang lakas ng loob mong mandaya at magtago, ang mga krimen mo ay nararapat sa kamatayan. Pagkatapos magsalita, inihagis niya ang kanyang sibat sa lupa, mabilis na sumugod. Sus Mariosep, mahigpit na hinawakan ni Kylo Reed ang punyal sa kanyang kanang kamay, iniikot ang kanyang katawan sa isang hindi maisip na anggulo. Bam! Tunog. Isang malalim na hukay ang nabuwal sa lupa kung saan siya naruroon. Taksil, ang hari ng bayan sa Hilaga, habang nakatingin sa gusgusing si Kylo Reed, ay sumigaw ng malakas, hindi ka ba susuko? Gusto mo ba talagang patayin kita? Kung kaya mo, halika. Pinaikit ni Kylo Reed ang kanyang mga mata at tumalon sa ere. Tamang-tama ang paglapag ng mga paa niya sa tuktok ng mga puno. Hindi na maibabalik ang dati. Oy, Sus Mariosep! Malakas na tumalon ang hari ng Hilagang Bayan, at malakas na bumagsak ang kanyang sibat. Kumalabog. Tumama ang nakatagong kahon ng armas sa punyal na hawak ni Kylo Reed, dahilan para tumilapon ito pabalik sa ere. Sinamantala ang puwersa, tumakbo palayo si Kylo Reed para makatakas. Sa isang kisap mata, nawala siya sa loob ng kagubatan. General, hahabol na ba tayo? Mabilis siyang pinalibutan ng mga gwardya. Hindi talaga sila maaaring makialam sa panahon ng laban ng mga Diyos. Walang silbihan. Mahusay si Kylo Reed sa pagbabalat kayo, siya ang diwata ng gabi. Kung talagang gusto niyang tumakas, kahit ako ay maaaring hindi ko siya maabyutin. Itinabi ng hari ng bayan sa Hilaga ang kanyang sibat at naglakad patungo sa kakahuyan. Pero para hayaan na lang siyang umalis ng ganoon na lang. Naguguluhan na tanong ng isang sundalong mangangabayo. Kapag wala na ang mga ibon, ang mabuting pana ay inililigpit. Dati, ako at si Elder Victor ay mga tagapamagitan sa isa't isa. Ngunit ngayon, bumagsak na si Elder Victor. Kung papatayin ko si Kylo Reed, tayo ang susunod na targetin. Hinubad ng Town North King ang kanyang baluti, iniunat ang kanyang mga kalamnan. At ang tatlong bantay sa likuran niya ay halos hindi nagawang iangat ang kanyang sibat na tumitimbang ng daan-daang libra. Pero hindi pagpatay kay Elder Victor, paano naman ang prinsesa? Simpleng naisip ng mga kabalyero, sanay na silang sumunod sa mga utos. Hindi pa maaaring mamatay si Kylo Reed, itinuro ng Town North King ang isang sundalong kabalyeriya. Tawagan ang prinsesa at sabihin sa kanya na malubhang nasugatan ko si Kylo Reed, ngunit sa kasamaang palad, nakatakas siya. Naiintindihan ko. Ang kabalyeriya, nang matanggap ang kanyang mga utos, ay agad na nagsimulang isagawa ang mga ito. Tandaan mo, huwag mong ipagkatiwala ang buhay mo sa kamay ng iba, sabi ng Town North King sa kanyang matalik na katiwala bago kinuha ang lalagyan ng tsaa mula sa lupa at marahang pinunasan ito. Sa ilalim ng lalagyan ng tsaa, may isang linya ng mga salita. Mula sa Thunder Peak Hall, isang regalo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1146, nakakagulat na lihim sa labas ng lungsod ng Gonzales, sa loob ng isang sira-sirang bodega. Ubo. Isang matandang babae ang nakasandal sa isang tungkod, nakasandal sa dingding ng bodega, marahang umuubo. Nababalot ng alikabok ang kanyang mga damit at medyo sira-sira na. Lola, malala na ang pinsala mo. May dalang plastik na supot si Brazen Beaumont na naglalaman ng tubig at tinapay. Bumaba ka na ba mula sa bundok? Kumuha si Lola Zaihua ng panyo sa kanyang bulsa at dahan-daang pinunasan ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Matagal na rin mula noong huli akong nakakilala ng mga dati kong kakilala. Tumingin siya sa labas ng bodega, na napapalibutan ng mga tumutubong damo. Lola, kilala mo ba ang matandang iyon? Binuksan ni Brazen Beaumont ang isang bote ng tubig at iniabot ito kay Lola Zaihua. Medyo nalilito ang dalawang pinakakilalang tao ng Thunder Peak Hall ng mga sandaling iyon. Punatin ang tsaleko ni Brazen Beaumont, at bahagyang nabago ang hugis ng kutsilyong pangkarne sa kanyang likod. Hindi maganda ang itsura ng kanyang kutis.
Hindi naman siya masyadong matagal ng kakilala, pero sa isang banda, ganoon siya. Kinuha ni Lola Zaihua ang tubig at marahang humigop. Nabuhay ako ng 300 taon, nakakita ng maraming tao, dumaan sa maraming pangyayari. Ang taong iyon ngayon lang, isa siyang napakatandang lalaki. Pagkatapos ng pagbagsak ng Ghost Valley, nasa kanila na ang lahat. Pagkatapos niyang kumain, itinapon niya ang tubig at umupo sa isang tabla. Lola, bakit naman tayo hahanapin ng taong ito? Kumunot ang noo ni Brazen Beaumont, pakiramdam ko naman, hindi simple ang mga bagay-bagay. Lalo na't ang ating base sa Thunder Peak Hall ay napapalibutan ng hindi mabilang na pagmamatsyag at mga sikretong bantay. Ang kakayahan niya lang na mahanap tayo sa Gonzales City ay isang misteryo. Bago pa man dumating ang Thunder Peak Hall sa Gonzales City, matagal na silang nagpili ng lokasyon ng base. Una, kailangan itong maging ligtas, nakatago. Hindi napapansin ng iba. Ang mga lokasyon kung saan nila itinatag ang kanilang mga base ay sinasabing ang pinakaligtas na mga lugar sa paligid ng Gonzales City. Gayunpaman, natunton pa rin sila ng matanda sa kalaliman ng gabi. Kung may magsasabing walang panlilinlang na kasama, si Brazen Beaumont mismo ay hindi maniniwala rito. Sigurado, may impormante sa loob. Napaisip din si Lola Zaihua, pero sino kaya ang taong ito? Si Devlin kaya? Bagamat atubili si Brazen Beaumont na banggitin ang pangalang ito, hindi normal ang pagkawala ni Devlin kasama ang Cybercore. Iyan ang sikretong sandata ng Thunder Peak Hall. Hindi ako sigurado, kailangan muna nating hintayin ang pagbabalik ng mga taong ipinadala para hanapin si Devlin bago tayo makasiguro. Ikinumpas ni Lola Zaihua ang kanyang kamay, hindi ako mag-aakusa ng kahit sino, nakakapanghina ng loob yan. Gayunpaman, 9 sa 10 beses, siya ang traidor. Oo, hindi na nagtanong pa si Brazen Beaumont. Kilala mo ba kung sino ang matandang lalaking iyon? Pagkatapos ng maikling katahimikan, muling nagsalita si Lola Zaihua. Hindi ko alam. Totoong sagot ni Brazen Beaumont. Noong nakaraan, may mga taong gustong ibagsak ang pamamahala ng 10,000 Mountain Alliance. Maraming dahilan, pero higit sa lahat, pakiramdam ng mga tao ay panahon na para may ibang umupo sa trono ng mundo. Bahagyang kuminang ang maulap na mga mata ni Lola Zaihua. Nabuhay ako ng 300 taon. Nagkataong nabuhay ako noong panahong iyon at pinalad akong masaksihan ito. Maraming tao ang sumugod dito ng padalos-dalos, ngunit hindi mabilang ang namatay sa plataporma ng pagbitay sa paanan ng bundok de Marco. Ngunit, ang kislap ng paghihimagsik na ito ay hindi kailanman namatay. 1,000 taon na ang nakalilipas, nagsimulang lumaban ang mga tao. Sila ang mga unang tagapanguna, ngunit nabigo sila. Noong panahong iyon, ang 10,000 Mountain Alliance ay hindi pa kahanga-hanga, at kahit na ang mga taong ito ay napatay na lahat, nag-iwan sila ng isang lihim tungkol sa 10,000 Mountain Alliance. Pagkalipas ng 10 taon, ang mga inapo ng mga unang pioneer, gamit ang sikretong ito, ay tahimik na nagtatag ng isang organisasyon na tinatawag na Pendleton. Sa simula, mayroong 7 tagapagtatag. Kalaunan, lumawak ang 7 tagapagtatag at naging 7 veins. Ang mga inapo ni Pendleton, na namuhay ng nakatago sa iba't ibang lugar, ay nagsikap sa bawat henerasyon na pabagsakin ang 10,000 Mountain Alliance. Kasabay nito, tanging ang mga vein holders ng bawat henerasyon ang may karapatang malaman ang mga sikretong iniwan ng unang henerasyon. 7 mga ugat, tiningnan ni Lola Zaihua ang kanyang mga daliri at bamulong sa sarili. Ayon sa mga talaang iniwan ng ating mga ninuno, ang kasalukuyang mga may-ari ng utak ay Fang, Huang, Bai, Ye, Zhu, Mo, Ying. Sa kanila, tanging ang mga vein holders lamang ang maaaring tawagin sa mga titulong ito. At ang nakita natin kagabi ay dapat sana ay si Leland. Pero hindi siya isang vein holder. Pinaikit ni Lola Zaihua ang kanyang mga mata, nagsisimulang maalala ang matanda kagabi. Lola, paano mo nalaman ito? Natigilan si Brazen Beaumont, pakiramdam niya ay hindi nakakasabay ang kanyang utak sa pag-iisip. Sinundan niya si Lola Zaihua sa loob ng maraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang sikretong ito.
Mariin na tinapik ni Lola Zaihua ang lupa gamit ang kanyang ginintoang tungkod, medyo malungkot na sinasabi, ang aking lahi ay Bidpulse. Hanli ang tunay kong pangalan. Ito, si Brizen Beaumont, sa kabila ng kanyang kilalang reputasyon at pagiging walang katulad sa loob ng Thunder Peak Hall. Talagang natulala siya ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ang tunay na pangalan ni Lola Zaihua. Ikaw, isa ba sa mga palso? Kung gayon, bakit ka tinangka ng matandang iyon na labanan hanggang kamatayan kagabi? Bilang mga kakampi, dapat sana ay nagtulungan sila. Pero, kung titingnan ang tindig ni Leland Will kagabi, tila balak niyang patayin si Lola Zaihua. Sa totoo lang, 300 taon na ang nakalilipas, noong bata pa ako, ang alyansa ay nawasak na. Lahat ay may kanya-kanyang pakana, lahat ay gustong ikubli ang sikretong iyon. Kaya naman, naganap ang walang humpay na labanan at mga patayan. Ngumiti ng mapait si Lola Zaihua. Ngayon ay naiintindihan ko na. Sa wakas ay naunawaan na ni Brizen Beaumont kung bakit nakilala ni Leland Will si Lola Zaihua sa unang tingin pa lang. Pero kagabi, palihim kang sinabihan ng matandang iyon na. Nag-alangan siyang magpatuloy. Ang Bidpulse ay hindi ako ang nangunguna bilang isang vein holder. Ngunit sa isang iglap ng tadhana, natanggap ko ang biyaya ng mataas na Panginoon ng 10,000 Mountain Alliance at nabuhay ako ng 300 taon. Sa panahong ito, 2 may hawak ng ugat sa palso ko ang namatay. Hindi ito itinago ni Lola Zaihua ngunit hayagang sinabi, ang isa ay namatay ng hindi natural, at ang isa naman ay dahil sa katandaan. Kahit na ako ay nagmula sa isang sangay ng lahi, ako ang pinakamatagal na nabuhay. Kung gayon ang kasalukuyang may-ari ng utak. Alam ni Brizen Beaumont na nakapasok na siya sa gitna ng isang bagyo. Sa katunayan, kung hindi ko lang nawala ang aking longevity elixir kagabi, malamang ay nahulog na ang matandang iyon sa kamay ng aking tungkod. Sabi ni Lola Zaihua, hindi mapigil ang umubo. Ang vein holder ng ating palso ay Bid. Pero isa siyang kilalang tao, dahil nakalusot siya sa 10,000 Mountain Alliance at madalas na nananatiling malapit sa High Lord. Sa loob ng 1,000 taon, siya lang ang nakamit ito. Maaari ba, kumabog ng malakas ang puso ni Brizen Beaumont, halos manggahas siyang manghula. Tama, siya, sa alias na Isabella Worm, ay nakalusot sa tabi ng mataas na Panginoon. May isa pang sikreto akong kailangan sabihin sa iyo. Biglang lumingon si Lola Zaihua at itinuro si Brizen Beaumont, bawat isa sa 7 ugat ay may sikreto. Ngunit ang bawat palso ay nakakaalam lamang ng isang bahagi ng sikretong iyon. N-Omicron G0, S-Omicron. Natanggal na ni Bid ang isa sa mga palso at inalagaan ang kanilang kahalili, na si Ying. Bata pa si Ying pero lubos siyang dedikado kay Bid. Isasakripisyo ni Brizen Beaumont ang kanyang atay at utak, handang gawin ang lahat para sa lola. Lumuhad si Brizen Beaumont sa isang tuhod, taos puso ang kanyang tono. Mabuti, hinihintay ko ang mga salitang ito. Huminga ng malalim si Lola Zaihua, na parang gumagawa ng isang napakahirap na desisyon. Hanapin mo si Devlin, at patayin mo siya. Sa wakas, nasabi niya ang mga napakahirap na salitang ito. Ito, sandaling nag-atubili si Brizen Beaumont at saka tumayo at mabilis na umalis. Pagkaalis niya, naiwang mag-isa si Lola Zaihua sa bodega, seryoso ang ekspresyon ng mukha. Devlin, niloko mo ako. Para siyang babaeng puno ng galit, at ang mga mata niya ay puno ng puot. Hindi kanya niloko, noon lang. Isang boses ang nagmula sa pasukan ng bodega. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1147 manlalaro ng chess nang marinig niya ang boses na ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Lola Zaihua. Dali-dali siyang tumayo, inayos ang kanyang magulo na buhok, at magalang na yumuko. Nakaharap sa pasukan ng bodega. Subordinate Hanli, nagbibigay pugay sa vein holder, seryosong sabi ni Granny Zaihua. Ayos lang, mas matanda ka sa akin, hindi mo na kailangan ng mga ganyang formalidad sa hinaharap. Pumasok ang isang babaeng nakamaskara mula sa pasukan ng bodega. Isang puting belo ang nakatikip sa mukha ng babae. Gayunpaman, hindi pa rin ito may tago ang pinong balingkinitang mukha sa ilalim ng belo. Hanli, bakit ka biglang sumulpot? Inangat ni Lola Zaihua ang kanyang ulo, ang kanyang tono ay may bahid ng pagkalito.
Sa oras na ito, si Hanley, ang vein holder, na kilala rin bilang Isabella Worm, ay dapat sana ay nasa lambak. Masyadong mapanganib ang kanyang paglitaw sa Gonzales City. Pinagtaksilan tayo ni Devlin, hindi direktang sumagot si Isabella Worm sa tanong ni Lola Zaihua kundi lumingon at tumingin sa kanya. Sa tingin ko ay nahulaan mo na. Inutusan niya si Horton Moore na planuhin ang taktikang ito na pang-abala, na direktang hihilahin si Mad Dragon, ang ating banal na pinuno, papunta sa Medicine King Valley. Pagkatapos, gamit ang kamay ng banal na pinuno, nilipol niya si Eagle Vein, na matagal nang nagkukubli sa Medicine King Valley. Kasabay nito, kinuha rin niya mula sa iyo ang Cyber Army ng Thunder Peak Hall. Halos isang siglo na ang iyong pagsisikap. Gusto ni Devlin na magtatag ng sarili niyang paksayon. Hinahangad din niya ang Divine Dragon Tripod. Ang paglilihis ng sakuna upang maalis si Eagle Vein ang aking plano. Ngunit ang pagkuha sa Cyber Army ay sarili niyang pakana. Tinakot kanya gamit ang Divine Dragon Tripod at sinamantala ang pagkakataon para agawin ang kontrol sa hukbo. Nagsalita si Isabella Worm, hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha. Napakakalma. Ikaw. Alam ang tungkol sa mga kinikilos niya. Medyo nagulat si Lola Zaihua at nakaramdam ng kaunting pagkawala. On Omicron.co Omicron. Natalo ako. Yumuko siya, tila naghihintay sa itinakda ng tadhana. May mga bahagi akong alam, pero hindi ang iba. Bumunot si Isabella Worm ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang manggas at, matapos dahan-daang hilahin pataas ang kanyang manggas, matalas na hiniwa ang kanyang braso. Hindi ako makikialam sa mga kakompetensya mo, pero sana hindi ka masyadong matatalo, sabi niya, saka itinaas ang braso. Si Lola Zaihua, na medyo nagulat, ay mabilis na yumuko, sakam na ibinuka ang kanyang bibig upang saluhin ang dugo, patak-patak. Sa wakas, matapos maubos ang halos 10 patak ng dugo, dahan-daang pinunasan ni Isabella Worm ang kanyang kamay. Ang sugat ay mahimalang gumaling. Sa Medicine King Valley, napatunayan na ni Eagle Vein sa pamamagitan ng mga praktikal na aksyon na ang dugo ng babae, na sinamahan ng ilang sangkap at ng Divine Dragon Tripod, ay magagawa. Lumingon si Isabella Worm, tinatanaw ang tigang na damuhan, ngayon, ibinalik ko na ang babaeng iyon sa lambak. Simple lang ang dahilan ng aking presensya rito. Tumigil siya sandali, saka sinabi, ang banal na pinuno ay nasa lalawigan ng 5 ilog. Si Night Fairy, sa aking plano, ay kasalukuyang tinutugis ng banal na pinuno. Hanggat inaalis natin ang iba pang mga ugat, tanging ang sikreto lamang ang ating matatamasa. Siya nga pala, may balita na ang Divine Dragon Tripod ay nasa Shadow Gate. Ngayong nakabawi na ang iyong lakas, maaari mong subukang tingnan kung mababawi mo ang kayamanang iyon mula kay Devlin. Salamat, may-ari ng utak. Lumuhad si Lola Zaihua. Ang kanyang tono ay madasalin. Sabi ko na dati, matanda ka na, hindi mo na kailangan ng ganyang formalidad, ngumiti si Isabella Worm at marahang umiling. Noong nagkaisa kayo ni Devlin, kahit para sa pangkalahatang sitwasyon, kailangan kong ipaalala sa iyo. Emosyonal ka noon, maaaring hindi rin siya naging emosyonal. Ang mga lalaki, hindi mapagkakatiwalaan. Pagkatapos magsalita, si Isabella Worm, na nakasuot ng puting parang isang diwata, ay naglaho sa gitna ng masukal na damuhan. Na parang hindi siya kailanman nagpakita. Sa bodega, tanging si Lola Zaihua lamang ang naiwan mag-isa. Walang ekspresyon ang kanyang tingin, parang may iniisip siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, kinuha ni Lola Zaihua ang isang cellphone. At nag-dial ng numero. Kailangan ko ng tulong, malumanay niyang sabi. Mga kondisyon, malungkot na boses ng isang lalaki ang nagmula sa telepono. Maaari kong itatago ang iyong posisyon bilang hari ng North Sea, at walang sino man, kasama na si Baylor Davenport, ang makakapagpabago ng iyong posisyon. Dapat kang maniwala na may lakas ang Thunder Peak Hall, matiyag ang paliwanag ni Granny Zaihua. Magsabi ka ng mga kondisyon, muling narinig ang boses ng lalaki pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Sumama ka sa akin sa Shadow Gate at tulungan mo akong kumuha ng isang bagay, sabi ni Granny Zaihua. Saan tayo magkikita? Tanong ulit ng lalaki. Middle River Pier, ang mahalagang ruta mula Gonzales City patungong Shadow Gate. Isama mo ang mga piling tao mo at siguraduhin mong makukuha mo ang gusto ko.
Kung tutulungan kitang makuha ang bagay na iyon, magagarantiya ba ng Thunder Peak Hall ang pagiging lihaytimo ng aking pamamahala sa The North Sea? Oo. Kailan? Ngayong gabi. Mabuti. Lola Zaihua, sana hindi mo ako bibiguin. Tinapos na ang tawag. Devlin, dahil ikaw ang unang sumalakay, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ilang taon na ang nakalipas, para sa ikabubuti ng lahat. Sa ilalim ng orkestra sayon ni Isabella Warm, nagsama ang dalawa at nagkaroon ng kambal na anak na babae. Pero ngayon, binaliwala ni Devlin ang dating pagmamahal. Sumando si Lola Zaihua sa pader, may lamig na bumabalot sa kanyang mukha. Kumalabog. Malakas niyang ibinagsak ang kanyang ginintoang tungkod. Nagbitak-bitik ang sementong sahig ng bodega sa lahat ng direksyon. Kailangang pagbayaran ng mga traidor ang kapalit. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod siya at umalis. Sa sandaling ito, sa hilagang dagat, sa loob ng masukal na kagubatan. Naupo si Town North King sa ilalim ng puno, iniikot ang isang sanga sa kanyang kamay, at nagsusulat sa lupa. Paano mo planong harapin si Granny Zaihua? Walang pakialam niyang tanong. Dahil nilapitan ka na ni Lola Zaihua para gumamit ng mga sundalo laban sa akin, hindi ko na kailangang isipin ang mga dating pagsinta, sabi ni Devlin na nakaitim, habang nakatayo sa tabi ng puno, at naglalabas ng sigarilyo. General, wala pong problema sa inyo, di ba? Hindi naman, sige lang kung gusto mo. Nanatiling nakayuko si Town North King, habang patuloy na gumagalaw ang kanyang sanga. Napakahalaga sa akin ng bagay mula sa Shadowgate. Isa pa, sa Gonzales City, ang matalik kong kaibigan, si Fabian Percival, ay namatay sa kamay ni Lola Zaihua. Kailangan ko siyang ipaghiganti, nagsindi si Devlin ng sigarilyo, humitit ng marahan, at bumantong hininga, sumusumpa ako sa harap ng espiritu ni Fabian Percival, dapat kong personal na patayin si Lola Zaihua at ipaghiganti siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Mr. Si Sima na kilala bilang manlalaro ng chess, ay isa ring lalaking may malalim na damdamin at katapatan, itinaas ng Town North King ang kanyang ulo at humajijek, isang manlalaro ng chess, na may nararamdaman para sa isang pyesa ng chess. Patawarin mo ako sa aking pagiging prangka, ngunit sa puso ko, ikaw ay palaging isang walang pusong Verdugo. Kahit ang mga pyesa ng chess ay nakakaakit, hindi ba? Bahagyang ngumiti si Devlin, si Fabian Percival ay isang pyesa ng chess na nilalaro ko ng maraming taon. Isa pa, hindi niya alam na siya ang pyesa ko sa chess. Kahit na nagawa mong kumilos laban sa sarili mong kapatid na si Zaid Radcliffe, ikaw pa rin ang may gusto sa isang estranghero. Magsalita ka, mayroon kang 3 minuto, sumulyap si Town North King sa kanyang relo, patuloy na nagsusulat habang ang sanga ay nasa lupa. Maaari kong ipapatay kay Kyler Reed si Baylor Davenport, lipulin ang huling lahi ng pamilya Davenport. Pagkatapos, kapag napatay mo si Kyler Reed pagkatapos, makatarungan mong maangkin ang trono ng The North Sea sa ilalim ng pagkukunwari ng paghihiganti. Sa pagkakaalam ko, bukod sa pamilyang Davenport, kayo ang may pinakamataas na katayuan sa The North Sea, pinatay ni Devlin ang kanyang sigarilyo at pinisil ito. Bakit naman makikinig si Kyler Reed sa'yo? Tanong ni Town North King nang hindi tumitingin. Dahil, ako ang manlalaro ng chess. Dahil doon, tumalikod si Devlin at umalis, hindi na hinintay ang sagot ng Town North King. Alam niya sa puso niya na sasang-ayon ang kabilang panig. Talagang mapanlin lang na tao, at mayabang din. Tumayo si Town North King, binali ang sanga at inihagis ito sa lupa. Sa ilalim ng puno kung saan siya nakaupo, isang pangungusap ang nakasulat kasama ang sanga. Sinusundan ng mga sasambay ang cicada, hindi na mamalayan ang oriole sa likuran. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1148, Nakalalasan, Kumusta? Maaari ko bang itanong kung ito ba si Mr. Sa bahay ni Reed, lungsod ng Gonzales, sa labas ng maliit na bahay ni Julius Reed na istilong kanluranin. Sumigaw ang dalawang lalaking nakaitim na suit. Isa itong malayang mansyon na napapalibutan ng isang marangyang kapitbahayan. Pero ngayong araw, walang tao sa pinto. On Omicron, C0. Matagal nang nawala ang mga disipulo ng Wilson Pavilion na karaniwang nagbabantay sa lugar na ito. Nakatatanda kong kapatid, tara na at tingnan natin. Mahinahong nagsalita si Ian Radcliffe. Aha.
Magpatuloy ng may pag-iingat. Total, isa siyang dating banal na guro. Kapag naayos na natin siya, saka natin hahanapin si Mad Dragon. Tumanggaw si Gillian Tennyson at umakyat sa pader. Kung ikukumpara kay Mad Dragon, plano ng dalawa na palihim na patayin muna ang banal na amo ng 10,000 Mountain Alliance. Total, ang Absolute Dust ay pumunta sa Gonzales City upang maghayganti kay Julius Reed bago mamatay. Mahirap sabihin kung walang koneksyon sa pagitan ni Mad Dragon at Julius Reed. At nang suriin nila ang sitwasyon, nakita rin nila na ang punong tanggapan ng Seven Clouds Academy sa itaas na palapag ng gusali ng Five State International ay binabantayan. Kaya, itinalaga nila ang kanilang target kay Julius Reed. Pagkatapos makapasok sa looban, nanatili silang lubhang maingat. Total, kaharap nila ang isang dating banal na guro. Maging si Lowell Tennyson ay kinailangang yumoko sa gayong presensya noon. Pero sa labas, walang tao. Tahimik ito sa nakakatakot na antas. Tara na. Sumenya si Ian Radcliffe gamit ang kanyang mga mata at tumalon pataas, binasag ang salamin at gamulong patungo sa ikalawang palapag. WHO. Kumabog. Si Kella Radcliffe, na kumakain ng mansanas, ay inihulog ito sa lupa nang makita ang nanghihimasok. Bago pa siya makapag-react, isang mahabang espada na kumikislap na may malamig na liwanag ang nakatutok na sa kanyang lalamunan. Pangalan? Malamig na tanong ni Ian Radcliffe. Sa likuran niya, nakasunod din si Gillian Tennyson. Kella Radcliffe. Nanginginig si Kella Radcliffe habang itinataas ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Asawa ni Julius Reed. Pumulot si Gillian Tennyson ng saging mula sa mesa at kinain ito. Nakaupo sa sopa, casual niyang pinag-cross ang kanyang mga binti, kung gayon, nasaan si Julius Reed? Kapos na tayo sa oras. Binibini, huwag mo naman sanang subukan ang pasensya ko. Bago dumating, masusing inimbestigahan nila si Julius Reed, kasama na ang kanyang mga kakilala, asawa, mga nasasakupan, at naunawaan sila ng lubusan. Inaasahan nila ang isang mabangis na labanan, ngunit hindi nila kailanman inakalang matatalo nila si Kella Radcliffe ng ganito kadali. Ayon sa impormasyon, lubos na nagmamalasakit si Julius Reed kay Kella Radcliffe. Ang pagkontrol kay Kella Radcliffe ay nangangahulugang pagkontrol kay Julius Reed. Nasaan ang iba? Tanong ni Ian Radcliffe, bagamat ang kanyang espada ay nanatiling matatag sa lalamunan ni Kella Radcliffe. Tila natatakot siyang malinlang, kinuha niya ang kanyang telepono at inihambing ang larawan sa screen. Tunay ngang asawa ni Julius Reed na si Kella Radcliffe. Sa harap ng isang ordinaryong babae, natural lamang na hindi kailangang mabalisa si Ian Radcliffe, ibinato niya ang kanyang espada sa sahig at tumayo sa harap ni Kella Radcliffe. Para sa isang taong makamundo, kahit na may hawak silang kutsilyo na wala pang 1 sentimetro ang layo sa kanya. Kayang tapusin ni Ian Radcliffe ang kanilang buhay sa isang hampas lang ng kanyang espada. Sila, lumabas para kumain, nauutol na sabi ni Kella Radcliffe. Nasaan si Julius Reed? Nakatayo si Ian Radcliffe sa tabi ng bintana, naghahanap ng anumang pagtambang. Ang ganitong pagkakataon ay naging kasawian ni Julius Reed. Siya ay, sa lalawigan ng 5 ilog, sabi ni Kella Radcliffe, ang mga matang puno ng takot, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Tawagan mo siya ulit. Itinapon ni Gillian Tennyson ang balat ng saging sa basurahan at casual na dumampot ng isa pang mansanas. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong huminto at kumain ng prutas habang nasa daan. Ngayong may libreng prutas na makukuha, syempre magpipiste siya. Iyan, may lason ang prutas. Itinuro ni Kella Radcliffe ang tray ng prutas, malumanay na nagsasalita. Ano? Natigilan si Gillian Tennyson noong una, pagkatapos ay humagalpak sa tawa, napaka-inosente mo naman, Sinta. Ako nga pala, ngayon lang ako nakarinig ng mga ganitong kalokohang salita sa buong buhay ko sa mundo. Pagkatapos sabihin ito, sarap na sarap siyang kumagat sa mansanas, Nalasan, pero bakit ayos lang ako? Bilasan mo, tawagan mo si Julius Reed, sabihin mo sa kanya na bumalik. Pinag-cross ni Ian Radcliffe ang kanyang mga braso, nakasandaw sa balkonahe, abisuhan mo si Julius Reed sa loob ng 1 minuto. Kung hindi, baka hindi magpakita ng awa ang espada ko. Sige, tatawag ako.
Nanginginig na kinuha ni Keller Radcliffe ang telepono sa mesa at idinayal ang numero ni Julius Reed. Kumusta? Asawa ko ba yan? Narinig ang boses ni Julius Reed sa telepono. Kumusta, banal na guro? Kinuha ni Ian Radcliffe ang telepono, sabay ngumisi, nasa kamay ko ang asawa mo, may nararamdaman ka na ba? Pagkasabi niya noon, iniabot niya ang telepono kay Keller Radcliffe. Magsabi ka ng ilang salita sa iyong asawa, maaaring ito na ang iyong huling mga salita. Asawa ko, iligtas mo ako. Please, iligtas mo ako agad. Agad na napaiyak si Keller Radcliffe, lubos na nalungkot. Labis na natuwa si Ian Radcliffe nang makita siya sa ganitong kalagayan. Panginoon, iniisip mo na po ba ang pagbabalik? Pasensya na, nasa Five River Province ako at may mga kailangan pa akong tapusin. Pero huwag kang mag-alala, may ipapahatid ako sa'yo, walang bahid ng pagkataranta na sabi ni Julius Reed. Nang marinig ito, natigilan si Ian Radcliffe sa loob ng 3 segundo. Hindi ba't sinasabi sa impormasyon na mahal ni Julius Reed ang kanyang asawa? Ano na ito ngayon? Ganito na lang. Minahal ang asawa niya. Siguro may iba siyang kakampi, di ba? Julius Reed, sigurado ka ba? Hindi ka ba naniniwalang kaya ko siyang patayin sa isang suntok lang ngayon? Medyo nagalit si Ian Radcliffe. Tingnan mo ang pintuan. Mula sa telepono, halos hindi na natapos magsalita si Julius Reed. Mag-click, binuksan ang pinto. May isang babae na nakatayo sa may pintuan. Lillian Thompson, asikasuhin mo na ang mga gamit sa bahay para sa akin. Medyo busy ako sa labas. Pagkabalik ko, ibigay mo lang sa akin ang sagot ng direkta. Pagkatapos magsalita, biglang ibinaba ni Julius Reed ang telepono. WHO. Mabilis na humakbang paarap si Ian Radcliffe, mabangis na binunot ang kanyang mahabang espada. Ramdam niya na ang kalaban ay isang Grandmaster. Isang eksperto sa antas ng Grandmaster. At tumayo rin si Gillian Tennyson. Ngunit habang nakatayo siya, nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkawala ng malay. Kapatid, sumugod si Ian Radcliffe, ay nalalayan si Gillian Tennyson. Ayos ka lang ba? Pakiramdam ko ay nanghihina ang buong katawan ko. Sa sakit ay sinabi ni Gillian Tennyson, hindi ako makagalaw. Paano ka nang ahas na pumasok sa pribadong tahanan ng Panginoon nang hindi iniimbitahan? Malamig na wika ni Lillian Thompson. Kapatid, hintayin mong mapatay ko ang babaeng ito, saka kita titignan. Hawak ni Ian Radcliffe ang espada gamit ang isang kamay, dahan-daang naglalakad patungo kay Lillian Thompson. Paf! Palihis na guhit tuldok. Pero bigla, nanginginig siya sa sakit at lumingon. Isang punyal ang tumagos sa kanyang puso. At ang may-ari ng punyal. Walang iba kundi si Keller Radcliffe na kanina pa umiiyak. Ikaw! Hindi makapaniwalang bumagsak si Ian Radcliffe sa sofa, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng paghihirap. Paano makakaatake ang kalaban nang hindi niya nalalaman? Ako, pasensya na, hindi ako si Keller Radcliffe. Hinaplos ng mga manggas ng Night Fairy na si Gabriel Abernathy ang kanyang mukha, na nagpapakita ng isang ganap na kakaibang anyo. Ang diwata ng gabi, bihasa sa mga patagang pag-atake. Isa nga siyang Grandmaster, at madaling kumitil ng buhay kapag ang atensyon ni Ian Radcliffe ay kay Lillian Thompson. Matagal nang nasa ligtas na lugar ang tunay na Keller Radcliffe. Pagdating pa lang ng dalawa mula sa Lowell Tennyson sa Gonzales City, nagbalat kayo na ang Night Fairy bilang si Keller Radcliffe, nakaupo sa sofa, naghihintay na patagang manakit. Ikaw, nagbuga si Ian Radcliffe ng sariwang dugo at namatay agad. Namamatay ng may sama ng loob. Si Gillian Tennyson na lang ang naiwan, nalilito at walang kamalay-malay. Mula nang pumasok ka sa Five River Province, nahulaan na ng Panginoon ang mga intensyon mo, sabi ni Lillian Thompson, habang lumalapit kay Gillian Tennyson at itinaas ang baba nito. May lason ang prutas sa mangkok ng prutas. Ang pangalan ng lason ay Absolute Dust. Sa tingin ko, baka narinig mo na yan. Ganap na alikabok. Nang inig si Gillian Tennyson, pero, hindi ba't matagal nang wala iyon? Mga mangmang na mortal, hinawakan ni Lillian Thompson sa leeg si Gillian Tennyson at kinaladkad siya patungo sa hagdanan. Ngayon, nagtatanong ako, sumagot ka. Kumuha si Lillian Thompson ng isang maliit na kutsilyo, at dahan-daang itinusok ito sa katawan ni Gillian Tennyson.
Kung magsisinungaling ka, pagsisisihan mo ng lubos. Pagkalipas ng kalahating oras, si Lillian Thompson, na puno ng dugo, ay bumalik sa silid. Kinuha niya ang isang teleponong may pulang bahid ng dugo at tinawagan si Julius Reed, "Panginoon, may nang-aakusa sa amin. Iniimbestigahan ko pa kung sino iyon." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1149, Akitin ng tigre papalayo sa bundok ng pag-alis, may kumukot siya sa akin. Sa pinakamataas na palapag ng Wilson Building, ibinaba ni Julius Reed ang telepono at malalim na nag-isip. Sino ang mag-i-frame sa kanya? O sa halip, pag-frame kay Mad Dragon? Ngayon, ang pagkakakilanlan ng pinuno ng 10,000 Mountain Alliance at Mad Dragon ay iisa lamang. Hindi marami ang nakakaalam na iisang tao lang silang dalawa. Alam iyon ng 4 na punong katulong, at alam din iyon ng mga nakapaligid sa kanya. Kung sino man ang nakakakilala sa kanya ay malapit sa kanya. Pero sino kaya ang pumatay sa mahilig sa espada habang papunta at nagpanggap na siya ang kagagawan ni Mad Dragon? Ipinagkatiwala ni Julius Reed kay Lillian Thompson ang pag-iimbestiga sa bagay na ito, habang nakaupo ito sa opisina ng Wilson Building, nagsisimulang pag-isipan ang Divine Dragon Tripod. Mula sa simula ng kanyang paggaling sa alaala, hanggang sa pakikipagtagpo sa mga tao ng Bundok Sulon at ang pagtambang ng Shadowgate sa kabiserang lungsod. Bahagya pa lang niyang naalala ang kanyang pagkakakilanlan bilang Mad Dragon. Kalaunan, sa pamamagitan ng isang sinaunang aklat na naiwan sa Seven Clouds Academy, naalala ni Julius Reed ang Divine Dragon Tripod. Yung bagay na kayang magpabago sa buhay ng isang tao. Kasama sina Lola Zaihua, Devlin, at iba pa. Sila rin ay naging mas malinaw. Pero habang mas lalo niyang naiintindihan, mas nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. Noong una, akala niya ang pagkawala niya ng memorya noon ay dahil lamang sa pagtataksil ng mga kontrabida, mga empleyado. Pero ngayon, mukhang hindi na siguro iyon ang mangyayari. Kasama na ang imbestigasyon sa pagkawala ni Isabella Worm, lalo lamang siyang nalito. May mga nagsasabing mabuti si Isabella Worm, ang iba naman ay nagsasabing masama siya. Kahit ang 4 na katulong na nanumpang paprotekta sa kanya ay hindi pumayag. Hindi nga malinaw kay Julius Reed ang tungkol kay Lillian Thompson, na palaging nasa tabi niya, kung ito man ay mabuti o masama. Sa mundong ito, ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ay ang kanyang sarili. Huwag magtiwala kahit kanino. Nag-iisa ang hari. Ang pagtayo sa pinakamataas na posisyon ay nangangahulugan na kailangan mong tiisin ang sakit na ito. Swimming City, Multo Market. Paulit-ulit na bulong ni Julius Reed sa pangalan ng lugar na ito. Dahil peke pala ang Divine Dragon Tripod, hindi na niya kailangang pag-awayan pa ito. Pero nasaan ang tunay na Divine Dragon Tripod? Pinilit ni Julius Reed na maalala, ngunit ang kanyang alaala ay parang pagkahulog sa isang walang katapusang kalaliman, lubos na hindi na maibabalik. Kinailangan niyang maghanap ng paunti-unti para maibalik ang mga nawalang alaala. Ang talaarawan ay tungkol sa pananaliksik sa pekeng Divine Dragon Tripod. Ngunit ang ilan sa teksto ay nagbigay kay Julius Reed ng ilang mga pananaw. Lungsod ng Langgoyan. Sa wakas, tumayo siya, nagpaplanong pumunta sa Swimming City. Ang pinakaligtas na lugar sa mundo ay walang iba kundi ang Swimming City. Hanggat nananatili ang isa roon, kahit magtagpo pa ang mga kalaban, hindi nila maaaring pagmalupitin ang isa't isa. Kung hindi, tiyak na parurusahan sila. Pero biglang tumunog ang cellphone niya. Kumusta? Nang makita ang isang hindi kilalang numero, sandaling nag-atubili si Julius Reed ngunit nagpa siya pa ring sumagot. Sino mang nakakaalam ng numero ay dapat na mula sa mundo ng martial arts, o isang taong mula sa isang sekta ng martial arts. Noong una, tanging mga taong malapit sa kanya lamang ang nakakaalam ng numerong ito. Pero habang tumatagal, natural lang na lumabas ito. Ito ba si Mr. Julius Reed? Mula sa telepono, isang malalim na boses ng lalaki ang narinig. Sige, dahil alam nila ang pangalan niya, malamang isa ito sa mga taga-Martial World. Diretso sa punto si Julius Reed nang hindi na nagpapaligoy-ligoy pa. Ako ang hari ng bayan sa Hilaga mula sa Dagat Hilaga. Malamang, narinig mo na ang tungkol sa aking dakilang pangalan. Pero huwag kang kabahan, nandito ako para tulungan ka. Ang boses ng hari ng bayan sa Hilaga ay nagmula sa telepono.
Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Sabihin mo nga sa akin, ano iyon? Diplomatikong tanong ni Julius Reed. Pero sa loob-loob niya, labis siyang nagulat. Ang Dagat Hilaga at ang 10,000 Mountain Alliance ay mortal na magkaaway. Nakatuon sila sa isang laban hanggang kamatayan. Sa katunayan, noong mga pangyayari sa Gonzales City, sinimulan na nila ang digmaan. At ngayon, ang hari ng bayan sa Hilaga, ang mahalagang kapangyarihan ng Dagat Hilaga, ay talagang nakikipag-ugnayan sa kanya. Gumawa tayo ng kasunduan, magalang na sabi ng Town North King sa kabilang linya ng telepono. Magsalita ka. Ang North Sea ay tiwangwang, at ang mga pagkakamali ng pamilyang Baylor ay naparusahan na. Naniniwala akong kailangan mo ng isang tapat na tagapamahala. Sa halip na hayaan mong maging tinak sa iyong tagiliran si Baylor Davenport, bakit hindi ko hayaang ako ang bahala dyan para sa iyo? Ngunit bilang kapalit, dapat mo akong hayaang mamuno sa North Sea. Bakit naman ako papayag? Ipinahihiwatig mo ba na kung napatay ng Wayland ang North Sea ng isang beses, hindi na nila ito magagawa sa pangalawang pagkakataon? Sa ngayon, si Baylor Davenport ay isang matinding pag-aalala para sa iyo. Bukod dito, lahat ng paksayon ng The North Sea ay nagtipon na. Kung ako ang magiging pinuno ng North Sea, wala ka nang magiging problema sa hinaharap. Sumang-ayon. Mabilis na nag-isip si Julius Reed at saka pumayag. Ang aking katapatan ay nakasalalay sa kinaroroonan ni Baylor Davenport, wika ng Town North King, sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Pagkatapos ng tawag, walang tigil na tinapik ni Julius Reed ang kanyang mga daliri sa mesa. Hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng tawag sa telepono ng Town North King. Sa antas na ito, walang silbi ang pagsubaybay sa telepono. Bagamat ang North Sea ay isang bumagsak na estado sa loob ng maraming taon, ngayon, isang watawat lamang na itinaas ang maaari pa ring makaakit ng maraming may kakayahan at ambisyosong mga tao. Pagkalipas ng isang minuto, isang text message mula sa Town North King ang dumating sa kanyang telepono. Isa itong address, isang napakalinaw na isa. Hindi gaanong pamilyar kay Julius Reed ang Five River Province, ngunit nang buksan niya ang kanyang computer at i-type ang address, nalaman niyang nasa kailaliman ito ng kabundukan at kagubatan, 60 kilometro ang layo mula sa kanya. Mula sa pananaw ng heograpiya, ito ay sapat na nakatago. Isang perpektong lugar para sa isang tao na makapagtago. Ang lungsod ng Gonzales ay nasa hangganan ng dagat, habang ang lalawigan ng Five River ay napapalibutan ng mga bundok. Ang napapalibutan ng mga bundok ay nangangahulugan ng maraming puno. Tunay ngang mahirap ang makahuli ng isang tao sa ganito kasuklam-suklam na kagubatan. Isang sandali ng kawalan ng atensyon, at maaaring makatakas ang individual. Tipunin ninyo ang lahat ng ating mga monitor sa Five River Province at bilugan ang mga coordinate na ito para sa akin. Kinuha ni Julius Reed ang telepono at tinawagan si Lena sa Templeton. Hindi lamang ang Seven Clouds Academy ang may mga especially iya sa Gonzales City, kundi pati na rin sa Five River Province. At dati, palihim na ipinadala ni Julius Reed ang isang bahagi ng Wolf Cavalry. Ang mga lalaking ito, kasama si Cole Nelson, ang pumatay sa Valley Master ng Ghost Valley sa Five River Province. At nang maglakbay sila ng libu-libong milya patungo sa kuta ng Ghost Valley, ang mga taong ito rin ang naiwan. Pero walang nakakaalam. Tanging sina Julius Reed at Cole Nelson lamang ang nakakaalam ng impormasyong ito. Pagkatapos ibigay ang mga tagubilin kay Templeton, si Lena, ay dumiretso na siya sa elevator palabas ng Wilson Building. Pagkalabas niya, sumakay siya sa isang SUV at mabilis na pinatakbo patungo sa mga coordinate sa mapa. At kasunod ng kanyang sasakyan, may ilang mga jeep na nakasunod sa kanya. Maraming mga especially iya na dating nagkukubli sa mga pantalan, paliparan, at sangandaan ang tinawag pabalik at agad na nagtungo sa mga coordinate sa mapa. Simula nang muling maitatag ang Seven Clouds Academy sa Gonzales City, nakaakit na ito ng maraming martial artist na sumali. Ang mga bilang ay lumawak sa ilang daan. Bukod dito, bawat isa sa kanila ay isa sa mga piling martial artist, na sumailalim sa mahigpit na screening bago maging kwalipikado para sa Seven Clouds Academy. Pagkalabas ng urban area, tinahak ng mga sasakyan ang pambansang kalsada. Parami ng parami ang mga sasakyang sumama sa convoy sa daan.
Mad Dragon, na-scout na ng mga drone natin ang lugar, at may mga taong nagkakampo nga roon. Mukhang malaki ang base nila, pero para sa kaligtasan, hindi kami lumipad ng masyadong mababa, tawag ni Lena sa telepono ni Templeton. Sumakay ka ng buong bilis at palibutan mo ng lubusan ang mga taong iyon. Sagot ni Julius Reed, habang kinukusot ang mga mata. Nang makaalis na ang lahat ng sasakyan. Sa lalawigan ng Five River, sa isang sangandaan ng kalsada. N-Omicron 0, S-Omicron. Isa na namang convoy ang nakaparada. Sa unahan, isang lalaking nakaupo sa driver's seat ng isang SUV. General, lahat ng sikretong istaka ni Julius Reed sa lalawigan ng Five River ay binawi na at ngayon ay tumatakbo patungo sa mga koordinasyong ibinigay mo. Nang marinig ang boses sa telepono, nagsuot ang Town North King ng salaming pang-araw at ibinaba ang bintana ng kotse. Prinsesa, naligaw ko si Julius Reed at ngayon ay patungo na ako sa Shadow Gate. Pagkatapos magsalita, iniunat niya ang kanyang kamay palabas ng bintana, marahang kamakaway. Sa likuran niya, 10 jeep ang humarurot papunta sa highway at humarurot palayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1150, kinakalkala ang lalawigan ng Limang Ilog ay isang malaking lalawigan sa baybayin. Limang Ilog, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan. Mayaman sa tubig, at napapaligiran ng mga bundok. Ang lungsod ng Gonzales ay ang lungsod sa lalawigan ng Limang Ilog na pinakamalapit sa baybayin. Gayunpaman, ang lokasyon ng kabisera ng lalawigan ng Five River ay napapalibutan ng mga bundok. Pag-alis sa urban area, matatagpuan ang sarili sa gitna ng malalaking bundok. May mga nagbiro na mas mabuti na lang napalitan na lang ito ng pangalan bilang Five Mountain Province. Sa sandaling ito, pinangungunahan ni Julius Reed ang kanyang mga tauhan, nagmamarcha patungo sa itinakdang mga koordinasyon. Dahil may malaking kampo at mga taong gumagalaw, indikasyon ito na talagang may target. Kahit hindi si Baylor Davenport, siguradong importanteng tao yun. Ang pagtatayo ng isang malaking kampo sa kailaliman ng kagubatan ay lubhang nakakaabala. Bagamat ligtas, ito ay lubhang mapanganib din. Nagpatuloy ang sasakyan, sa wakas ay nilisan ang highway at tinahak ang daan sa kagubatan. Noong una, malinaw ang daan. N-Omicron, CO. Ngunit habang papalapit sila ng papalapit, lalong nagiging mahirap ang lahat. Dahil sa kaibuturan nito, may mga bundok sa paligid, at masukal ang kagubatan. Napakadaling maliga para sa mga ordinaryong tao sa loob. Natural lamang na bihira itong tapakan ng mga paa ng tao. Bukod dito, kilala ang lalawigan ng Five River dahil sa malalakas na pag-ulan nito. Tagsibol noon, at maputik at mahirap tahakin ang mga kalsada. Hindi nagtagal at kinailangang bawasan ang bilis ng mga sasakyan. Magbantay kayong mabuti roon, at huwag ninyong hayaang makatakas ang sinuman. Paghimok ni Julius Reed kay Templeton. Siguradong may malaking isda sa loob. Ang isang malaking isda ay hindi kailanman sumusuko ng madali, na nagiging karne sa tadtaran. Lalaban sila hanggang kamatayan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pinag-uusapan ay kung sapat ba ang tibay ng lambat o napakalakas ng isda. Sa sandaling ito, wala pang 30 kilometro ang layo nila mula sa target. Kahit mabagal ang kanilang bilis, naging lubos silang maingat. Natatakot sila sa anumang kagamitan sa pagtukoy sa labas, o mga alarma. At unti-unting kumalat ang convoy, dahan-daang bumubuo ng bilog, determinadong palibutan ng lubusan ang mga taong nasa loob. Kuwait, sa kagubatan, may mga tao, maraming tao. Humugat si Devlin ng sigarilyo mula sa kanyang dibdib at casual na inihagis ang walang laman na pakete sa lupa. Ilang pakete na lang ang natitira. Tanong niya. Ginoo, Devlin, may 50 pakete pa, sagot ng isang miyembro ng paksyong militar ng cyber. 50 pakete. Tila medyo nadismaya si Devlin, inilagay niya ang sigarilyo sa kanyang bibig at sinindihan ito pagkatapos ay kumuha ng lighter, huminga ng malalim. Ang mukha niya, punong-puno ng kaligayahan. Ginoo. Devlin, sa pagtataksil kay Lola Zayhua ng ganito, hindi ba, nag-atubiling magsalita ang isang miyembro ng paksayon ng militar ng cyber. Wala lang yun. Tila walang pakialam si Devlin sa inaasal ng miyembro. Kahit maraming tao ang nagsisiksikan. Malinaw na lahat ay nag-aalala tungkol sa paksang ito.
Ang mga core sa loob ng kanilang mga katawan, maging ang mga chips na kumokontrol sa tibok ng kanilang mga puso, ay mga produkto ng mga nangungunang laboratorio sa North America mula sa Thunder Peak Hall. Masasabing nilikha sila ng Thunder Peak Hall at dapat manatiling tapat sa Thunder Peak Hall. Ngayon, si Devlin, isa rin sa mga strategist ng Thunder Peak Hall at pinagkakatiwalaang tao ni Granny Zaihua, ang nangunguna sa kanilang pagtataksil. Malinaw sa sino mang nagmamasid na ito ay pagtataksil. Pero simula noong huling beses na napatay ang isang miyembro ng cyber military faction na nagtanong kay Devlin, wala nang nangahas na banggitin pa ang paksang ito. Ngayon, naglakas loob silang magtanong muli. Hindi mahalaga. Humigop muli si Devlin ng sigarilyo nang walang pakialam at hinithit ang abo nito gamit ang isang kamay. At sa kaliwang palad niya, lumitaw ang isang susi. Isang elektronikong susi. Nang makita ang susi na ito, namutla ang mga miyembro ng paksyong militar ng cyber. Ito ang naging susi sa kanilang buhay. Kung pipindutin ni Devlin ang pulang buton dito, may matutamba. Patay, agad-agad. Huwag kang kabahan. Nang makitang medyo natatakot ang lahat, muling ibinulsa ni Devlin ang susi. Ang buhay at kamatayan mo ay nasa mga kamay ko, hindi kay Lola Zaihua. Maaaring ganoon nga, ngunit nilikha kami ng Thunder Peak Hall, at kasama mo, pinagtataksilan namin sila. Angkop ba talaga ito? Palagi naming nararamdaman na pinagtataksilan namin si Granny Zaihua, tanong ng isang miyembro ng Cyber Legion, Mr. Devlin, mukhang hindi ito tapat. Mula nang sila ay itatag, sila ay tinuruan ng katapatan. Tila ba palagi nila itong naaalala? Noong nabubuhay pa sila, kabilang sila sa Thunder Peak Hall, at sa kamatayan, sila ang magiging mga multo ng Thunder Peak Hall. Dapat silang maging tapat kay Lola Zaihua. Sa isipan ng bawat miyembro ng Cyber Legion, walang konsepto ng pagtataksil. Katapatan lang. Bulag na katapatan. Ipinanganak sila para sa labanan, para ipaglaban ang Thunder Peak Hall. Hanggang kamatayan. Pero ngayon, pinagtaksilan nila si Granny Zaihua. Sa huli, isa ka lamang grupo ng mga kagamitan. Kung sino man ang may hawak ng susi sa buhay mo ay siya ang Panginoon mo. Pabaya na nagsalita si Devlin, na may sigarilyo sa bibig, ayokong pag-usapan pa ang paksang ito. Pero, sinubukan ulit magsalita ng miyembro ng Cyber Legion na kakatanong lang. Kung gusto mong sundan si Lola Zaihua, hindi kita pipigilan. Sabi ni Devlin, habang hawak ang sigarilyo sa bibig, hinahayaang mahulog ang abo sa lupa. Pasensya na po, Ginoong Devlin. Yumuko ng may paggalang ang miyembro ng Cyber Legion at tumalikod na para umalis. Nag-alangan din ang ibang miyembro ng Cyber Legion. Sa wakas, humakbang pasulong ang pangalawang miyembro. Matalino. Ang tunog ng isang nakatagong sandata na inilulunsad. Kumatok. Ang miyembrong umalis ay bumagsak sa lupa, nanigas na parang tabla. Ang kanilang mga katawan ay gawa sa halwang metal, maging ang kanilang mga ulo ay gawa sa purong metal. Pero, may isang lugar na naging mahalaga sa kanila. Pinalo ito ni Devlin gamit ang isang nakatagong weapon dispenser. Pinatay niya ang miyembro na nag-iisip ng umalis sa Cyber Legion. Hindi kita pipigilan. Pero, tiyak na papatayin kita. Itinapon ni Devlin ang nakasinding upos ng sigarilyo sa lupa, malamig na tumingin sa mga natitirang miyembro ng Cyber Legion. Tandaan mo, ang buhay at kamatayan ninyo ay nasa aking mga kamay. Yumuko ang mga lalaking nakaitim at walang imak. Hindi ako naniniwala sa katapatan. Iyan ang pinakawalang kwenta. Hindi ko rin kailangan ang buong puso mong pagsang-ayon, nakakaabala yan, at wala akong oras para dyan. Si Devlin, na nakasuot ng itim na guwantes, ay dala ang nakatagong lalagyan ng armas habang naglalakad pabalik-balik sa harap ng grupo. Isa lang ang kailangan mong tandaan, kaya kitang patayin anumang oras. Tama na iyan. Naglakad siya habang nakalagay ang mga kamay sa likod, hindi maintindihan ang ekspresyon sa likod ng maskara. Gusto ko ang pananakot, tinatakot ang mga ayaw sumunod. Kung mayroon sa inyo na nag-iisip na kaya niya akong patayin, subukan niyo lang. Pero sinisiguro ko sa iyo, ikaw ang unang mamamatay. Naiintindihan ko, sabay-sabay na sagot ng mga miyembro ng Cyber Legion. Mabuti, iyan ang gusto kong ugali. Sabi ni Devlin habang hinuhubad ang kanyang itim na guwantes na katad at isinuksok ang mga ito sa ilalim ng kanyang braso.
Masyadong maputik ang kagubatan, at ang kanyang mga bota ay napuno ng putik. Humugat siya ng kutsilyo sa kanyang baywang at sumandal sa isang puno, pinulot ang kanyang maputik na bota. Gamit ang matalas na kutsilyo, kinayod niya ang putik sa ilalim. Pero bigla, tumigil siya sa ginagawa niya. Napadako ang tingin niya sa isang itim na batong nakadikit sa ilalim ng kanyang sapatos. Hindi iyon ordinaryong bato. Nabitawan ni Devlin ang kutsilyo at diretsuhin itong itinaas gamit ang kanyang kamay. Parang isang malaking tak, pumutok, dinurog niya ito ng malakas. Sa loob ng maliit na bato, isang basag na piraso ang lumitaw. Sus Mariosep, kahit ang isang panghabang buhay na manganggayam ng Falcon ay maaaring matusok ng lawin. Isinuot niyang muli ang kanyang bota, kinuha ang lalagyan ng nakatagong armas, at pumasok sa kampo para kumuha ng satellite phone. Pagkatapos mag-dial ng sunod-sunod na numero, tila medyo nainis siya. Hari ng bayan sa Hilaga. Tinambangan mo ako. Pagkakonekta ng tawag, agad na sumigaw si Devlin. Nakilala lang niya ang hari ng Hilagang bayan. Hindi mahirap hulaan ang may-ari ng aparato. Matagal ko nang naririnig ang tungkol kay Mr. Ang reputasyon ni Devlin. Dahil magtutulungan tayo, tiyak na kailangan mong patunayan ang iyong lakas. Bukod dito, ang buong puwersa ni Julius Reed ay papunta na para patayin ka. Ligtas akong nakaalis ng walang anumang pagkakalantad. G. Devlin, sana swertehin ka. Magkita tayo sa Shadowgate. Ang boses ng Town North King ay nagmula sa kabilang dulo. Mabuti. Napakagaling. Pumutok. Dinurog ni Devlin ang telepono at lumabas ng kampo. Lahat kayo, sumama kayo sa akin sa pag-atres.